Sa ganitong paraan, kapag hinaila ang tali ng pinakalikurang pana, sabay na hihilahin ang tatlo. Ang lakas na nakaimbak sa pana ay ang pinagsama-samang bigat ng hatik ng tatlong ito. Ang ganitong kalaking puwersa ay hindi kayang hilahin ng lakas ng tao lamang. Marahil ay isang dambuhalang unggoy lamang ang may lakas ng loob na subukang hilahin ng kamay ang ganitong higanteng pana. Ngunit dahil ito ay ginawa, hindi lamang ito pampaganda. Sa likuran ng pana ay may nakakabit na kahoy na gulong at pihitan. Kahit 2 tao lamang ang magpatakbo nito, madali nilang mapipihit pabalik ang tali ng pana, kaya nagagamit ang sandatang ito. Nang mabuo na ang mga bahagi ng pana, ang braso nito, at ang pihitan, kailangan na rin nito ng palaso. Wala pa silang oras na gumawa ng espesyal na palaso para sa higanteng pana, kaya ginamit na muna nilang kapalit ang isang lumang sibat na panghagis mula sa sinaunang panahon ng Tribonghan. Nang makita ng lahat na ginamit ng pinuno ang sibat bilang palaso, tila sumisigaw ang kanilang isipan ng anong klaseng bagay ito kung alam lang nila ang ganyang salita. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang matinding pagkagulat at takot. Malinaw na nabasa ni Hanfeng ang parehong damdaming iyon sa bawat isa sa kanila. Pinuno, napakabigat ng sibat na iyan. Sigurado bang kaya itong ipabulusok ng higanteng pana? Pagdududa ni Shuda, sa tingin ko ay kaya. Sigurado akong kaya niyang ipabulusok ito. Ang tanging tanong ay kung gaano kalayo at kung gaano kalakas ang hatik nito. Kung masyadong mabigat ang sibat, papalitan natin ito ng mas payat. Pwede rin nating palitan ang dulo nitong tanso ng bakal para mas mabawasan pa ang bigat. Kung hindi pa rin ito lumipad ng malayo, gagamit na lang tayo ng guwang na kawayan para sa mga palaso. Mas magiging magaan pa iyon. Paano kaya hindi ito makakalipad ng malayo? Si Yui, na higit na nakakaalam sa mga pana kaysa sa iba, ay agad na naglahad ng 2 paraan para mapabuti ito, na nagdulot ng masiglang interes at pag-asa sa mga tao. Ngunit pinuno, biglang nagsalita ang isa sa mga matatanda na kanina patahimik, ang ganito kalaking bagay ay kailangan ng ilang tao para mapatakbo. Hindi ito madadala kahit saan. Anong silbi ng paggawa ng ganito kalaking pana kung hindi naman ito madadala? Gagamitin ito sa nakapirming pwesto. Halimbawa, sa ibabaw ng pader ng lungsod para sa depensa, o sa malaking sasakyang pandagat para madala sa iba't ibang lugar. Pwede rin nating lagyan ito ng gulong at hilahin ng mga kabayo. Napakarami pang gamit nito. Depende yan kung saan ito kailangan. Kapag may pangangailangan, gagawin natin. Tulad ng mga mungkahi ni Yui, maaari pa nating pagandahin ang mga ideyang iyon. Halimbawa, nabanggit ni Yui ang paggamit ng guwang na kawayan. Tiyak na magpapagaan iyon, ngunit malaki ang mababawa sa lakas nito. Kaya, maaari nating pagandahin ang mga kawayang gagamitin. Pwede nating punuin ng langis ng tungo ang kawayan, lagyan ng mitsa, sindihan, at ipabulusok bilang isang dambuhalang palasong nagliliyab. O kaya ay punuin natin ng pampasabog ang loob ng kawayan, gawin itong pampasabog, at gamitin ang higanteng pana para ihagis ito sa gitna ng mga kaaway at sumabog. O kaya, mas magiging malupit pa tayo. Ilalagay natin ang pampasabog sa dulo ng kawayan para magsilbing mitsa, at pupunuin naman ng langis ng tungo ang likuran nito para kumalat ang apoy. Kapag pinalipad na ito, sisubog muna ang kawayan na magiging napakaraming matatalim na piraso na tatama sa mga kaaway, habang ang nagliliyab na langis ay bubuhos sa kanila, paumanhin. Nang makita ang sandatang ito, hindi maiwasang maalala ni Hanfeng ang digmaang Koreano, noong itinutulak ng mga sundalong Tsino ang mga kawayang puno ng pampasabog sa mga butas ng baril ng mga kuta ng kalaban. Bagamat ang mga sinaunang pampasabog na iyon ay napalitan na ng iba't ibang kagamitan at mas malalakas na granada, napakabisa naman nito noong panahong iyon. At ano nga ba ang pampasabog kundi isang payak na patpat na puno ng pampasabog? Sa sandaling marinig ang salitang kawayan, agad na naisip ni Hanfeng ang mga pampasabog at mga palasong nagliliyab. Kung gagawin nga nila ang ganitong bagay, ano kaya ang itatawag nila dito? Isang palasong pampasabog at nagliliyab. Isang palasong parang napalm. Hindi, ang gagamitin ay likidong langis ng tungo. Nanatiling nakatingin ang mga tao kay Hanfeng, tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Lubos na naguluhan si Yui. Iminungkahi lang naman niya ang paggamit ng guwang na kawayan para magaanan ang palaso, ngunit agad na nakaisip ang pinuno ng mas marami pang kakaibang ideya. Nakatingin din ng walang kibo si Shude kay Hanfeng. Pagkatapos, tila may pumasok na isipan kaya siya ay nanginginig. Siya mismo ang tumulong sa pagbuwag sa ilog na gawa ng tao, kaya alam niya ang lakas ng pampasabog. Batay sa sinabi ng pinuno, nabuo sa kanyang isipan ang isang malinaw na larawan. Ang pinuno ay nasa kanyang harapan, pinapatakbo ang higanteng pana. Inilalagay nito ang isa sa mga dambuhalang palaso na inilarawan niya.
Lumilipad ang palaso patungo sa kanya, ngunit dahil mabigat ang laman nito, hindi ito masyadong mabilis. Malinaw niyang nakikita ang dinadaanan nito, nahuhulaan kung saan ito babagsak, kaya nakatakbo siya palayo. Mabuti na lang, nakaligtas ako. Hindi ako tinuhag ng dambuhalang palaso. Ngunit sa sandaling iyon, bumagsak ang palaso malapit sa kanya. Sa lakas ng pagbagsak, agad na sumabog ang pampasabog sa loob nito. Nagliparan ng matatalim na piraso ng kawayan sa lahat ng direksyon, na tumago sa kanyang katawan na nakatakbo pa lamang ng ilang hakbang. Hindi lamang iyon, ang lakas ng pagsabog ay nagpalipad sa kanyang sugatang katawan, umikot sa hangin bago ihagis sa malayo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang maraming langis ng tungo sa loob ng kawayan ay nasindihan ng init ng pagsabog. Kumapit ito sa mga lumilipad na piraso ng kawayan, at ang iba ay damapo mismo sa kanya. Agad na nagliyab ang kanyang damit at balat ng hayop. Una, tinuhag siya ng libu-libong piraso, pagkatapos ay nasaktan ang kanyang mga laman loob dahil sa lakas ng pagsabog, at sa huli, bago pa man siya mawala ng malay, binuhusan siya ng nagliliyab na langis, na pinilit siyang tiisin ang matinding sakit ng pagkasunog ng buhay. Wala nang natira sa kanyang katawan na buo. Sa pag-iisip pa lamang nito ay nanginginig na si Shuda. Naku po, hindi lamang kakaiba ang imahinasyon ng pinuno, ito ay malupit pa. Kahit isa sa mga ideya niya ay sapat na para pahirapan ang isang tao hanggang sa kamatayan. Mabuti na lang at hindi ako kaaway niya. Nakakatakot talaga. Ngunit, ito ay balangkas pa lamang. Hindi pa ito magagamit. Aabutin pa ng ilang panahon bago tayo makagawa nito ng maramihan para sa depensa ng lungsod. Sa ngayon kasi, limitado pa ang ating mga manggagawa. Dito ay hindi maiwasang haplasan ni Hanfeng ang higanteng pana. Kahit walang mga palasong pampasabog at nagliliyab, bilang isang karaniwang sandata pa lamang, isa na itong nakakatakot na kagamitan sa pakikidigma. Sino ba naman ang hindi magugustuhan ng ganitong bagay? Matapos suriin ang ginagawa sa paggawaan ng kahoy, naghiwa-hiwalay na ang grupo, at bumalik si Hanfeng sa opisina ng pamahalaan ng lalawigan. Ang kasalukuyang pamahalaan ay pansamantala pa lamang. Ang lungsod ng Hanyang ang unang pagsubok na lalawigan ni Hanfeng. Patatakbuhin muna niya ito ng ilang panahon, aalamin at aayusin ang mga problema, bubuo ng mga mabisang paraan, at ipapatupad ito sa buong nasasakupan ng Tribong Han. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ni Hanfeng si Bai Qi, ang pinuno ng pagawaan ng paglilimbag, upang itanong ang tungkol sa paggawa ng mga pamantayang talaan ng mga mamamayan. Nang malaman na marami na ang naisalimbag nito, agad na ipinatawag ni Hanfeng ang mga bagong empleyado ng pamahalaan. Pinili niya ang 3 pangkat na pinakamahusay na naging pagganap batay sa kanyang nakita, at ipinadala sila sa luyang na may dalang mga bagong talaan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami silang dala kaysa dati. Kung sila ay magiging pinuno, dapat ay angkop ang kanilang anyo. Kailangan ng uniforme, at kailangan din ng sombrero. Hindi rin mawawala ang tatak ng opisina bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Bagamat ang pangalan ng Tribong Han ay hango sa dakilang Han, hindi basta-basta kinopya ni Hanfeng ang sistema ng dinastiyang Han. Nagbabago ang panahon. Maaaring ang paraan ng dinastiyang Han ang pinakamahusay noong panahon nila, ngunit sa pananaw ng makabagong panahon, marami pa itong kailangang baguhin. Halimbawa sa pananamit noong panahon ng dinastiyang Han ay walang panloob na kasuotan, lalo na ang pantalon. Ang ganap na uri ng panloob na kasuotan ay nagsimula pa lamang sa huling bahagi ng dinastiyang Han at hindi pa karaniwan. Ngunit iba ang Tribong Han. Mula noong magkaroon sila ng telang lino, na imbento na ni Hanfeng ang maiikling pantalon na panloob. Ang karaniwang kasuotan noong panahon ng dinastiyang Han ay ang Shenyi o Yishang, isang pang-itaas at parang palda na pang-ibaba. Mula sa panahon ng Tagsibol at Taglagas, sa panahon ng Nagel Alabang Estado, hanggang sa dinastiyang Qin at Han, walang malaking pagbabago. Ang mga lalaki at babae ay parehong nagsusuot ng maikling pang-itaas at parang palda sa ibaba. Sa huling bahagi lamang ng panahon ng Nagel Alabang Estado lumabas ang iisang pirasong kasuotan na pinagdugtong ang pang-itaas at pang-ibaba. Ito ang tinatawag na Shenyi. Ito ang isinusuot ng mga lalaki noon na parang mahabang damit na walang laman sa loob. Kaya naman mas gusto ng mga tao noong panahon ng Qin at Han ang lumuhad kaysa umupo ng nakatadyak o nakabuka ang mga binti, at kaya rin walang mga upuan o silya noon. Ang maliit na pagkilos ay maaaring maglantad ng kanilang pribadong bahagi na itinuturing na hindi marangal at sibilisado. Pinahahalagahan ng Tsina ang kagandahang asal, katarungan, katapatan, at dangal mula pa noong sinaunang panahon. Mayroon silang pakiramdam ng kahinhinan. Ngunit iba ang Tribong Han. Mayroon silang panloob na kasuotan, pantalon, at mga mesa at upuan.
Kaya hindi sila napipigilan ng Shenyi at hindi kailangang magsuot ng mga damit na iyon ng dinastiyang Han. Ang pormal na kasuotang ipinakilala ni Han Feng para sa tribong Han, ang pamantayang uniforme ng mga pinuno, ay binubuo ng panloob na kasuotan, mahabang pantalon, at medyas. Sa itaas na bahagi, magsusuot sila ng puting pang-itaas na may cross na kwelyo, at sa ibabaw nito ay mahabang kasuotan na may cross na kwelyo kung saan ang kanang bahagi ay nakapatong sa kaliwa. Para sa sapatos, ang mga pinunong sibil ay nagsusuot ng mababaw na sapatos na tela, habang ang mga pinunong militar naman ay nagsusuot ng mahabang bota. Ito ang kasuotan para sa tagsibol, tag-init, at taglagas. Kapag lumamig na ang taglagas, mapapalitan ang mahabang kasuotan ng makapal na jacket na may lana. Bukod pa rito, maaari silang magsuot ng maikling manggas o makitid na manggas na pang-ibabaw, na parang mahabang jacket. Para sa mga espesyal na okasyon, halos katulad din ang formal na kasuotan, ngunit ang makikitid na manggas ay mapapalitan ng malalapad at parisukat na manggas. Ang kinakailangang haba nito ay kapag ang isang tao ay nakatayo ng nakababa ang mga braso at itinaas ang kanyang mga bisig ng paalang, na ang mga kamay ay nasa bandang itaas ng tiyan, ang laylayan ng malalapad na manggas ay aabot sa kanyang mga tuhod. Siyempre, ang ganitong magarang kasuotan ay isinusuot lamang sa mga espesyal na okasyon bilang formal na kasuotan. Sa pang-araw-araw, makikitid na manggas ang karaniwang ginagamit para mas madaling makapagtrabaho o makapagsulat, at huli ay ang mga sombrero. Matapos paghambingin ang iba't ibang dinastiya, nagpasya si Han Feng na ang liangguan o sombrerong may mga guhit mula sa kasuotang istilong Han ang pinakamainam. Ang liangguan ay ginamit mula sa panahon ng Nagel-alabang estado hanggang sa huling bahagi ng dinastiyang Ming, at maituturing na kayamanan ng kulturang Tsino. Isang malaking kawalan na tuluyan itong nawala sa China matapos pilitin ng mga mancho na tanggalin ang buhok at talikuran ng mga tradisyonal na sombrero. Ang liangguan, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay sombrero na may ilang guhit sa ibabaw. Ang bilang ng mga guhit ay direktang nagpapakita ng antas ng tao sa lipunan, na parang konsepto ng mga ranggo ng sundalo sa makabagong panahon. Ang pinakamataas na uri ng sombrero ay ang Pingtianguan o sombrerong pantay sa langit, na isinusuot lamang ng emperador, isang sombrero na may mahaba at patag na tabla sa ibabaw na may nakasabit na mga butil sa harap at likuran. Ngunit iyon ay para lamang sa formal na kasuotan ng emperador kapag nasa pagpupulong ng korte. Sa karaniwang kasuotan, ang isinusuot ng emperador ay ang Tongtianguan o sombrerong umaabot sa langit. Ito ang pinakamataas na antas ng liangguan na may mahabang hanay ng mga patayong guhit, higit sa 20 at napakataas, nasa 20 hanggang 30 sentimetro. May mga butas sa gilid nito para sa mga palawit at tali sa ilalim para ikabit sa baba. Sa ibaba nito ay ang mga liangguan para sa mga pinuno na may iba't ibang antas. Mas maikli ang mga ito kaysa sa Tongtianguan, at bumababa ang bilang ng mga guhit. Ang siyam na guhit ang pinakamataas na parangal na walang sino man ang maaaring gumamit maliban sa emperador. Kaya nagsisimula ang mga antas sa 8 guhit. Ang 8 guhit ay para sa unang antas, 7 para sa ikalawa, 6 para sa ikatlo, at iba pa. Makikita mo agad ang antas ng isang tao sa kanyang sombrero, na parang mga ranggo ng sundalo. Sa ngayon, simple pa ang mga liangguan at gawa sa itim na tela. Ang mga guhit sa harap ay gawa sa manipis na piraso ng tanso na binalutan ng pulang tela bilang palamuti. Ang balangkas ng sombrero ay gawa rin sa manipis na tanso. Mayroon na ngayong teknolohiya ang tribong Han sa paggawa ng kawad na metal, at hindi rin mababa ang kanilang nakukuhang tanso. Dahil kakaunti pa naman ang gagawing sombrero para sa mga pinuno, hindi kailangang mag-alala sa pag-aaksaya ng tanso. Bukod pa rito, dahil walang masyadong mamahaling palamuti, hindi ito magmumukhang sobrang mahalaga. Noong sinaunang panahon, may isang bansang tinawag na Hua dahil sa ganda ng kanilang kasuotan, at Xia dahil sa kadakilaan ng kanilang kagandahang asal. Ngayong nakabuo na ang tribong Han ng kanilang sariling pamantayan sa pananamit, natural lamang na pag-isipan na rin ang kagandahang asal. Ngunit paano ito ipapakilala ay nananatiling isang problema. Siyempre, upang maipatupad ang tamang kagandahang asal, kailangan muna ng iisang pamantayan. Matapos ipadala ang mga bagong pinuno, ang mga karwaheng ginamit sa paghahakot ng isda ay muling nilagyan ng iba't ibang kagamitan sa pagsasaka, ibang kasangkapan, at maraming tela bago bumalik sa luyang. Mula ngayon, maninilbihan na sila sa luyang. Ang kanilang pangunahing gawain, tulad din sa Hanyang, ay ang pagbilang ng mga mamamayan. Tanging sa pag-alam muna sa dami ng kanyang mga nasasakupan makabubuo si Han Feng ng mga plano para sa hinaharap. Gayunpaman, inaasahan na mas mababa ang bilang ng mga tahanan kumpara sa kabuoang bilang ng tao sa luyang.
Ibig sabihin, mas marami ang matatanda at nasa 8 gulang kumpara sa kabuoang populasyon. Sa Hanyang, karaniwan na ang isang tahanan ay may maraming anak. Ito ay dahil maagang sumali ang mga mamamayan ng Hanyang at naging matatag ang kanilang pamumuhay, kaya mas marami silang ipinanganak nitong mga nakaraang taon. Bukod pa rito, mas malaki ang pagkakataong mabuhay ang mga bata kumpara noong sila ay hiwa-hiwalay pang mga tribo. Dagdag pa rito ang ilang daang batang iniligtas mula sa tribong Apoy, kaya mas kaunti ang tahanan ngunit mas marami ang tao sa Hanyang na mas maraming bata kaysa sa matatanda. Ngunit iba ang Luyang. Ang pinakaunang bahagi ng 10,000 tao ay sumali pa lamang sa tribong Han noong nakaraang taon at ang pinakahuli ay mga 3 buwan pa lamang. Wala pa silang pagkakataong magkaroon ng maraming anak, lalo na ang mga bagong lipat na dumating kamakailan. Sa anumang panahon, hindi madali ang paglipat ng buong tribo, lalo na sa panahong ito na kulang pa sa kaalaman. Sa mahaba at mahirap na paglalakbay, marami na silang nawala, lalo na ang mga bata na kulang sa pagkain, kulang sa pananamit, at mahina ang katawan. Ang mga hayop ay may likas na ugali na alagaan ang pinakamalakas. Mula sa kanilang pagsilang, nag-uunahan ang mga anak para makain o mapakain, at hindi maiiwasan na ang mga mahihina ay napapabayaan. Ganoon din ang mga tao noong panahong iyon. Kung nagkasakit ang isang bata habang lumilipat, hindi nag-aatubiling iwanan ito ng tribo. Hindi nila sasayangin ang kakaunting pagkain para sa mga batang may sakit. Bagamat tila malupit pakinggan, ito ang batas ng kaligtasan, ang tanging paraan para mapanatili ang lahi. Ang batas ng kalikasan, na kung saan ang pinakamalakas ang nabubuhay, ay umiiral sa lahat ng panahon, at walang sino man ang ligtas dito. Ibig sabihin, ang lahat ng nakarating sa tribong Han ay walang ibang kundi ang pinakamalalakas na miyembro ng kanilang mga dating tribo. Ang mga mahihina ay namatay na sa mga kabundukan at gubat. Marahil ay may ilang maswerteng nakaligtas at naging tinatawag na mga taong gubat ng tribong Han na gumagala sa malalaking kabundukan at nagpupumilit mabuhay. May 1 buwan pa bago sumapit ang susunod na tagsibol at inilatag na ni Hanfeng ang mga layunin para sa darating na taon. Paglawak, patuloy na paglawak. Hindi na kailangan pa ng detalyadong plano para dito dahil bahagi na ito ng pangunahing layunin ni Hanfeng. Upang maging dakilang imperyong Han ang tribong Han, kailangan nitong patuloy na lumawak, palakihin ang nasasakupan hanggat kaya ng kanilang kakayahan. Hindi lamang ito layunin ni Hanfeng, kundi layunin din ng kanyang mga inapo sa mga susunod na henerasyon. Ang unang hakbang para sa darating na taon ay ang pagpapatuloy ng pagpapatayo ng Fumagwin at ng lalawigan ng Royang. Bago sumapit ang tagsibol, kapag natapos na ang pagbilang ng mga tao sa Luyang, maglilipat si Hanfeng ng ilan sa kanila patungong Royang at Fumagwin para tumulong sa pagpapatayo nito. Mas mapapabilis nito ang pagtatatag ng bagong lungsod at mababawasan din ang dami ng tao sa Luyang. Sa kabilang banda, kapag lumipat na ang dalawang alyansa ng mga tribo mula sa Hilaga, hahatiin din sila sa 3 bahagi at ilalagay sa Fumagwin, Hanyang, at bagong lungsod ng Royang. Tanging sa pagbuwag sa mga dating kapangyarihan nila sila mas mabilis na makakasama sa tribong Han, at mababawasan din ang posibilidad ng pag-aalsa. Bilang nagtatag ng tribo, may mataas na pagtingin ang mga tao kay Hanfeng. Dagdag pa rito ang mga impormasyong kanyang ipinalaganap, kaya naging parang Diyos na si Hanfeng sa paningin nila. Dahil sa ganitong pagtingin, napananatili niya ang kontrol. Kung ibang tao ang namumuno sa tribong Han, tiyak na matagal na itong nahati-hati, lalo na sa mga pinuno ng angkan. Si Hanfeng lamang ang makakapagpigil sa kanila, mahihirapan ang sinumang iba. Gayunpaman, matatag pa naman ang kasalukuyang kalagayan. Sa ganitong panahon na kulang pa sa kaalaman, hanggat na ibibigay ni Hanfeng ang sapat na pagkain, mananatili silang masunurin. Ang kasabihang, ang pagkain ang pinakamahalagang pangangailangan ng tao, ay hindi biro. Kung lahat ay nagugutom, sino pa ang makikinig sa iyong mga sinasabi? Bukod sa mga gawaing ito, upang mas mabilis na makilala ang kanilang kapaligiran, matuklasan ang iba pang lugar, makuha ang mga likas na yaman, at mapalaki ang populasyon, sa darating na taon bukod pa sa pagpapatuloy ng kalakalan sa kapatagan, bubuo rin ng bagong pangkat na maglalakbay at makikipagkalakalan. Ngunit hindi na ang dating daan ang dadaanan nito. Sa halip, babagtasin nila ang timog gamit ang malalaking sasakyang pandagat. Ang isang pangkat ay magmumula sa Luyang at titingin sa timog. Ang isa naman ay magmumula sa Hanyang at titingin sa Hilaga. Batay sa ulat ng pagsisiyasat ni Yuye, ang ilog Rossway malapit sa Hanyang ay bahagi ng mas malaking ilog. Sa pamamagitan ng pagpasok sa pangunahing ilog mula sa sanga nito, makapupunta sila ng malayo sa Hilaga. Doon nila mahahanap ang tirahan ng mga taong kumakain ng tao.
Kasabay nito, bukod sa patuloy na pagtuklas, ang mga natuklasan ng yaman sa gilid ng ilog na iyon ay aariin na ng Tribong Han. Lalo na ngayon na wala pa silang nakukuhang minahan ng uling, kulang pa ang mga materyales para makagawa ng murang salamin. Kaya upang makagawa ng mga kagamitang paningin tulad ng lente at teleskopyo, kailangan muna nilang umasa sa minahan ng kristal. Bagamat mas mahalaga ang kristal kaysa sa salamin at tila sayang itong gamitin, wala na silang ibang pagpipilian sa ngayon. Kailangan nilang makontento muna rito. Matapos pag-usapan ang mga gawaing ito, mayroon pang sariling gawain si Hanfeng, ang patuloy na pagsusulat. Ang tanging aklat na nailimbag na ng Tribong Han ay ang mga piling tula, isang simpleng aklat na ginagamit sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat. Kulang ito sa mga aral sa kagandahang asal. Kaya ang bagong layunin ni Hanfeng ay ang karapatan ng Han, na hango sa, ang karapatan ng Zhou, mula sa 4 na aklat upang itatag ang iba't ibang uri ng kagandahang asal. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay ang pagtukoy sa antas ng mga tao sa Tribong Han. Hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng antas sa anumang panahon. Dahil hindi ito maiaalis, kailangan itong harapin ng maayos. Sa halip na hayaan na lamang itong mabuo ng kusa sa loob ng Tribong Han, mas gusto ni Hanfeng na siya mismo ang magtakda ng mga patakaran. Hindi eksperto si Hanfeng sa pagtukoy ng antas ng tao. Pagkatapos ng lahat, hindi naman siya nag-aral ng lipunan noong nakaraan. Alam lamang niya na noong panahon ng dinastiyang Qin at Han, mayroong 20 antas ng pagiging maharlika, na naghahati sa lahat mula sa karaniwang tao hanggang sa iba't ibang pinuno sa 20 antas. Dahil mayroon ng ganitong sistema, nagpasya si Hanfeng na gamitin ito, ngunit babaguhin ayon sa tunay na kalagayan ng Tribong Han. Isinagawa ang sistemang may 20 antas ng pagiging marangal, na naghahati sa lahat, mula sa pinakamababang karaniwang mamamayan hanggang sa iba't ibang haring nasasakupan, sa 20 baitang. Dahil mayroon ng handa ng sistemang umiiral, nagpasya si Hanfeng na gamitin na lamang ito, bagaman kailangan niyang baguhin ito batay sa tunay na kalagayan ng Tribong Han sa halip na gamitin ito ng mahigpit at walang pagbabago. Gamit ang sistemang ito ng pagtatalaga ng antas bilang pundasyon, matutugunan na ang mga pangunahing nilalaman. Kinakailangan niyang bumalangkas ng mga seremonya ng kasal, libing, at pag-aalay para sa bawat antas, pati na rin ang mga kaugaliang dapat sundin sa pakikitungo sa pagitan ng magkakaibang uri ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Agad na nakaramdam ng matinding bigat ng gawain si Hanfeng. Pagkatapos ng lahat, hindi nakatuon sa ganitong larangan ang kanyang mga natutunan. Ang mga kasanayang kanyang pinaglaanan ng ilang dekada noong kanyang nakaraang buhay ay nakapokus lahat sa inhinyeriyang mekanikal, industriyang kemikal, at mga pakikipagdigma. Tungkol naman sa mga kaugalian at seremonya, na isang asignaturang para sa mga nag-aaral ng sining at panitikan, mayroon lamang siyang bahagyang kaalaman. Ang karamihan sa kanyang alam ay nakuha lamang mula sa mga makasaysayang palabas sa telebisyon. Bukod pa rito, mayroon ding mga krimen tulad ng pagnanakaw ng may dahas at panghahalay. Matapos maitatag ang mga pangunahing batas na ito, maaari na itong dagdagan ng mas tiyak na mga alituntunin tungkol sa angkop na parusa sa iba't ibang sitwasyon. Gayunpaman, may isang partikular na kakaibang bagay, sa lahat ng batas na binuo ni Hanfeng, walang parusang pagkakulong para sa mga nagkasala, paglilingkod sa pamamagitan ng paggawa lamang ang ipinapataw sa kanila. Nakakatawa naman, magkakamali ka at pagkatapos ay pakakainin at patutulugin ka pa ng bayan ng walang bayad. Walang ganoong kadaling bagay. Ang Tribong Han ay nasa simula pa lamang ng pag-unlad, at marami pang lugar na itinatayo at iba't ibang mabibigat na gawain ang naghihintay sa mga nagkasala. Bago matapos ang taong ito, kailangang matapos ang pagsulat sa 2 aklat na ito. Sa pinakamababa, kailangang mabuo muna ang pangunahing balangkas nito, at unti-unti na lamang itong pupunan ng mga detalye sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, pagkatapos ng bagong taon, magbubukas na rin ang paaralan. Ang bawat sambahayan sa lungsod ng Hanyang ay kailangang magpadala ng kanilang mga anak na nasa 8 gulang na para mag-aral, 6 na taong gulang pataas. Dahil ang mundong ito ay may 14 na buwan sa isang taon, ang 6 na taong gulang dito ay katumbas ng humigit kumulang 7 taong gulang sa kanyang nakaraang buhay, ang panahong pinakaangkop para sa kanila na magsimulang mag-aral. Dahil dito, magagamit na ang halos kalahati ng mahigit 300 unang mag-aaral na personal na tinuruan ni Hanfeng. Mayroong mahigit 70 silid-aralan sa lungsod ng Hanyang. Kung ipagpapalagay na 2 klase ang hawak ng bawat guro para sa mga asignaturang tulad ng wika at matematika, aabutin ng halos 80 guro ang kakailanganin dito. Kapag idinagdag pa ang 50 hanggang 60 tao na itatalaga sa iba't ibang tanggapan ng mga lalawigan, umaabot na ito sa 150 tao.
Sa natitirang kalahati, 100 ang ibabalik sa komenderya ng Luyong upang magsilbing mga guro. Ang natitirang 50 naman, pinasya ni Hanfeng na hatiin sa 2 pangkat at itatalaga sa 2 pangkat ng mga sasakyang pandagat na magsasagawa ng pagsasaliksik at kalakalan na nakaplano para sa susunod na taon. Ang mga taong ito ay maaaring hindi pambihira ang galing, ngunit kaya nilang magbasa at magsulat ng simple. Sa pagsali nila sa mga pangkat ng paggalugad, tiyak na mas mapauunlad pa nila ang mga yaman sa mga rutang dadaanan. Kung wala nang iba pa, ang pagtatalo lamang nila ng mga impormasyon habang naglalakbay ay magbibigay na kay Hanfeng ng mas malawak na pagkaunawa sa labas ng kanyang tahanan. Nakaupo si Hanfeng sa kanyang bahay. Maayos at mainit na naipaghanda ni Xiaoday ang kang na pinainit na higaan. Nakahiga siya ng nakadapa sa maliit na mesa sa ibabaw ng kang at isa-isang isinusulat ang iba't ibang plano para sa darating na taon. Gayunpaman, hindi mahuhulaan ang buhay at hindi laging ibinibigay ng tadhana ang ating mga nais. Maingat na naisaayos ni Hanfeng ang kanyang mga plano, ngunit may ibang nakaakda ang tadhana. Sa buwan bago ang pagsisimula ng bagong tagsibol, isang biglaang pangyayari ang nagpabagsak at nanggulo sa lahat ng plano ni Hanfeng. Habang papalapit ang bagong tagsibol, unti-unting tumaas ang temperatura. Sa paligid ng tanghali araw-araw, lumalampas na ito sa antas ng pagyayelo. Dahil dito, nagsimulang matuno ang yelo sa mga ilog Rossway at Luyang at patuloy na tumataas ang taas ng tubig. Karaniwan lamang itong pangyayari sa kalikasan. Karamihan sa mga ilog na walang alat sa loob ng lupa ay nababawasan ang dami ng tubig at bumababa ang taas nito sa huling bahagi ng taglagas. Kapag lumipas na ang taglamig at dumating ang tagsibol, ang pagtunaw ng yelo at nyebe ay unti-unting magpapadami sa tubig na magiging dahilan upang muling tumaas ang taas ng mga ilog. Ngunit ang hindi karaniwan ay napansin ni Deli na masyadong mabilis at hindi karaniwan ang pagtaas ng tubig. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, masyadong mabilis ang bilis nito. Agad na iniulat ni Deli ang kakaibang sitwasyong ito kay Hanfeng at ibinahagi ang kanyang pag-aalala. Pinuno, may napansin akong hindi maganda. Mas mabilis tumaas ang ilog ngayong taon kumpara sa mga nakaraan. Araw-araw ay lalo itong tumataas. Natatakot ako na kung magpapatuloy ito, pagdating ng susunod na buwan sa pagsisimula ng tagsibol, aapaw ang ilog at babahain ang ating mga taniman at ang buong lungsod. Nabigla si Hanfeng. Sa sandaling iyon, hindi siya makapagsalita. Mahigit 3 taon na siya rito, at hindi niya kailanman inakala na darating ang malaking baha. Bukod dito, nasa kabundukan sila. Likas na dapat ay mataas ang lugar na ito. At hindi rin naman ito palanggana o malawak na kapatagan. Paano magkakaroon ng malaking baha? Sigurado ka ba? Talagang mas mabilis itong tumaas kaysa dati. Tanong ni Hanfeng na hindi makapaniwala. Totoo po ito. Kung hindi kayo naniniwala, pinuno, maaari ninyong tingnan mismo. Hindi pa kailanman naging ganito kataas ang tubig sa mga nakaraang taon, tiyak na sabi ni Deli. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Hanfeng. Napakahirap ng sitwasyong ito. Kung darating ang baha, ang tanging magagawa ay lumikas agad. Ngunit ang lungsod na ito, na binuo sa loob ng 3 taon, ay halos naglalaman ng lahat ng pag-aari ni Hanfeng. Paano niya ito basta-basta iiwan? Hindi dahil sa masyadong mapangamba si Hanfeng. Maaaring dumating ang baha anumang oras. Ano pa ang magagawa sa ganitong sitwasyong puno ng pag-aalala? Magtatayo ba ng dike o dam? Nakakatawa pa nga isipin. Sa bilis ng pagtaas ng tubig ngayon, sino ang makapagsasabi kung anong araw bigla itong aapaw at sesubog? Magtatayo ba ng mga harang sa gilid ng ilog? Sa Hanyang City, mahigit 1,000 matanda lamang ang maaaring gamitin sa paggawa. Kahit magtrabaho ng walang tigil ang 1,000 taong ito, gaano kahaba ang harang na magagawa nila sa loob ng kalahating buwan? Sabihin pa nating makagawa sila ng 2 kilometrong dam. Ano naman ang magiging silbi nito? Napakahaba ng ilog. Kung harangan mo ang bahaging ito, hindi ba't papasok lamang ang tubig baha mula sa ibang dako? Kaya naman, ang pangunahing gawain ngayon ni Hanfeng ay alamin ang sanhi ng baha at suriin kung gaano kalala ang maaaring idulot ng sakunang ito. Kailangan niyang maghanda para sa pinakamalalang posibleng mangyari, ang paglikas sa buong populasyon ng lungsod. At kapag dumating na sa paglikas, haharapin ng lungsod ng Hanyang ang pinakamatinding krisis sa pagkain. Kahit walang malawakang pagbaha, kung sakaling umabot lamang ng bahagya ang tubig ilog sa lupa, ano na ang mangyayari sa pagtatanim sa tagsibol ng angkan ng Han sa susunod na taon? Kung walang may tatanim na mga bagong pananim, ang kasalukuyang imbakan ng butil sa mga bodega ay sapat lamang para tumagal ng ilang buwan para sa ilang libong taong ito. Sa pag-iisip nito, hindi na makapanatili pa ng tahimik si Hanfeng.
Kinuha niya ang isang balabal na gawa sa balat ng oso mula sa higaan, isinuot ito sa kanyang balikat, at nagmadaling lumabas habang nagbibigay ng utos kay Daili habang naglalakad. Ipunin mo ang ating matanda na si Shoya, si Duer, si Shorto, si Yumao, at si Azo. Tawagin mo silang lahat. Pupunta tayong lahat upang tingnan kung may problema sa taas ng tubig. Sila ang mga matatandang kasapi ng ating angkan ng Han na lumaki sa tabi ng ilog na ito. Hindi ito malalaman ng mga bagong sumapi sa ating mga pangkat. Sige na, magmadali ka. Ihatid mo sila sa silangang tarangkahan upang hanapin ako roon pagkaraan ng ilang sandali. Plano sana ni Han Feng na pumunta agad sa pampang ng ilog Rosway upang tingnan ito ng kanyang sariling mga mata. Ngunit laking gulat niya nang may mapansin siyang kakaiba pagkarating pa lamang niya sa silangang tarangkahan. Sa labas nito ay ang tulay na gawa sa matibay na kahoy na tumitawid sa kanal ng lungsod. Sa mga nakalipas na taon, sa pagtatapos ng taglamig at pagsisimula ng tagsibol, ang taas ng tubig sa kanal ay umaabot lamang ng hanggang 1 metro sa ilalim ng tulay. Ngunit ngayon, mahigit 20 araw pa bago dumating ang bagong tagsibol, ang tubig sa kanal ay mas mataas na ng higit sa isang talampakan kumpara sa mga nakaraang taon, may 60 hanggang 70 sentimetro na lamang ang pagitan nito mula sa ibabaw ng tulay. Ang tubig sa kanal ay dumadaloy at nakakonekta sa ilog Rosway sa labas ng lungsod. Kung ganito nakataas ang tubig dito, hindi na kailangan pang tingnan ang ilog Rosway upang malaman kung ano ang nangyayari. Habang nakakunot ang noo ni Han Feng sa pag-iisip, narinig niya ang sunod-sunod na yabag ng mga paa sa kanyang likuran. Dumating na ang matanda at ang iba pang mga matatandang kasapi ng angkan ng Han. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang mga matataas na opisyal ng lungsod ng Hanyang tulad ni Naing Rui, Shuwo, Shuda, at ang pinuno ng angkan ng Shi ay naroon na rin sa tarangkahan. Naiulat na ni Delhi sa lahat ang sitwasyon. Nang malaman nilang maaaring umapaw ang ilog at lunurin ang kanilang mga tahanan at bukirin, labis na nag-alala at nabahala ang lahat. Pagdating nila sa tabi ni Han Feng, agad silang tumingin sa ibabaw ng ilog sa ilalim ng nakataas na tulay na hila-hila. Ito, ang taas talaga ng tubig ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Tama ba, tumataas pa ba ito? Oo, mas mataas nga ito kumpara sa nakaraang 2 taon sa tingin ko. Pero baka kaunti lang naman ang tumaas. Hindi naman siguro aabot sa puntong aapaw ang ilog at babaha, di ba? Masiglang nag-usap ang grupo. Bagamat kinakabahan sila, ayaw nilang aminin na posibleng bumaha. Alam na alam nila ang mangyayari kapag nangyari ito. Kapag dumating ang malaking baha, napakalaki ng magiging pinsala nito sa lungsod ng Hanyang at maging sa buong tribo ng Han. Ngunit hindi maaaring magbulag-bulagan na parang ostrich sa harap ng panganib. Hindi nito malulutas ang problema, tanging magdadala lamang ito ng mas malaking kapahamakan. Habang nakikinig sa kanilang usapan, unti-unting kumalma si Han Feng. Siya ang pinuno ng tribo ng Han, hindi siya pwedeng magpakitang takot. Lahat sila ay nakatingin na sa kanya ngayon. Kung ang pinuno pa mismo ang mawawala sa sarili, wala ng pag-asa ang iba. Kapag kumalat ang kawalan ng pag-asa, hindi natin alam kung anong kaguluhan ang maaring idulot nito. Nakakatakot isipin na bago pa dumating ang kalamidad dulot ng kalikasan, mayroon ng mangyayaring kapahamakan na gawa ng tao. Matanda, utos agad ni Han Feng, magpadala ka agad ng sulat sa komandorya ng Luyang sa pangalan ko. Alamin mo ang kalagayan ng antas ng tubig doon. At sabihin mo rin sa kanila na bantayan nila ng maigi ang anumang pagbabago sa tubig. Dapat silang magtalaga ng mga tao para magbantay ng salaitan, at ipagbigay alam sa akin ang kalagayan araw-araw sa pamamagitan ng sulat. Dahil tumaas na ang tubig dito sa Hanyang, baka tumaas din ang tubig sa ilog Luyang sa silangan. Kahit magkaiba ang daluyan ng tubig nila, hindi naman ganoon kalayo ang pagitan ng 2 ilog kaya kailangan nilang mag-ingat. Opo, pinuno. Isusulat ko na po agad ang sulat, sagot ng matanda at agad na umalis. Nang marinig ang utos ng pinuno, naliwanagan din ang iba. Tama nga naman. Nandito pa naman ang pinuno. Anong problema ang hindi kayang solusyonan ng pinuno? Sigurado akong may plano siya. Lumapit si Deli at nagtanong, Pinuno, ano po ang dapat naming gawin ngayon? Nag-isip sandali si Han Feng, at pagkatapos ay nagbigay pa siya ng iba pang utos sa kanila. Deli, pumunta ka sa imbakan ng butil at maghanap ka ng mga walang laman na sako. Pagkatapos, magdala ka ng mga tauhan para punuin ito ng lupa. Maghanda kayo ng marami at ilagay ito sa 4 na pintuan ng lungsod. Kung sakaling bumaha, gamitin ninyo agad ang mga ito para harangan ang mga pintuan at hindi pumasok ang tubig ilog. Lumawak ang ngiti ni Deli nang marinig ito. Tama, bakit hindi ko yun naisip? Napakatalino talaga ng ating pinuno. Opo,
sisiguraduhin kong matatapos ang utos na ito. Ing Ruwei, dugtong pa ni Hanfeng, pumunta ka at suriin ang 8 pangunahing labasan ng imbornal sa loob ng lungsod. Kailangan din itong harangan gamit ang mga sako. Bukod pa rito, tulungan mo ang opisina ng lalawigan na pakalmayan ang mga mamamayan. Ipaalam sa bawat pamilya na ipagbabawal muna ang pagtatapon ng dumi sa mga imbornal hanggat hindi pa natatapos ang panganib. Sa ngayon, magtalaga kayo ng mga karwaheng may timba para mangolekta ng maruruming tubig araw-araw. Dadalhin ninyo ito sa labas ng lungsod para itapon minsan sa isang araw. Opo, pinuno, gagawin ko na po agad, sagot ni Ing Ruwei at umalis na rin. Ang mga karwaheng may timbang na binanggit ni Hanfeng ay mga espesyal na sasakyang ginawa para mangolekta ng dumi ng tao at hayop. Natutunan na ng tribo ng Han ang paraan ng pagpapataba at pagbuburo ng dumi. Upang makakalap ng marami nito, ipinagawa ni Hanfeng ang mga karwaheng ito. Ito ay gawa sa karwaheng may 4 na gulong na may malaking bar aisles na kahoy sa ibabaw. Mayroon itong bukasan at labasan, katulad ng mga truck na nagdadala ng likido sa panahon niya noon. Araw-araw, umiikot ang mga ito sa bawat bahay para magkolekta ng dumi, na dadalhin naman sa mga hukay ng pagbuburo sa labas ng lungsod para ay proseso ng sama-sama. Hinahalo ito sa dinurog na dayami para mabilis na maging pataba na gagamitin sa pagsasaka. At ngayon, gagamitin na rin ang mga ito hindi lamang sa dumi kundi pati na rin sa mga maruruming tubig. Dati, itinatapon lang ito ng mga tao sa tapat ng kanilang bahay papunta sa imbornal, na dadaloy naman patungo sa kanal sa paligid ng lungsod at dadaloy papalayo. Mabuti na lamang at walang halong kemikal ang mga dumi noong panahong iyon. Ang pinakagamit lang nila ay sabon na gawa sa purong asido ng taba, walang ibang halong kemikal kaya hindi ito nakakasira sa kalikasan. Matapos magbigay ng mga hakbang na paghahanda, tumingin muli si Hanfeng sa kanal sa paligid ng lungsod at nagpatuloy sa pag-uutos. Yumao, magdala ka rin ng mga tauhan para gumawa ng mga sako na may lupa. Pagkatapos, harangan mo ang 2 bukasan at labasan ng ilog na nagdudugtong sa kanal at sa ilog Riyong. Pansamantala nating putulin ang daluyan nito. Kapag tapos na ang panganib, pwede nyo na rin kunin muli ang mga sako. At bago nyo ibagsak ang mga sako sa tubig, itali nyo muna ng lubid o ilagay sa lambat bago ibaba para mas madali ninyong makuha muli kapag kailangan na. Opo, pinuno. Paggalang ni Yumao at agad na nagpunta para kumuha ng mga tauhan at kagamitan. Mabuti na lamang at matapos ang paggamit sa buong taglamig, marami ng sako sa imbakan ng butil ang walang laman kaya hindi sila magkukulang sa ngayon. Kung kinakailangan man, pwede rin silang gumawa ng sako mula sa tela, kahit na sayang naman ito. Siyempre, ang mga hakbang na ito ay paraan lamang ng paghahanda. Kung sakaling dumating talaga ang malaking baha, mababawasan lamang nito ang pinsala, hindi nito lubos na malulutas ang problema. Matapos paghandaan ang pinakamasamang maaaring mangyari, bumalik si Hanfeng sa loob ng lungsod. Ngunit hindi siya umuwi. Sa halip, umakyat siya sa kuta sa pader ng silangan at umupo sa bintanang nakaharap sa labas. Pinag-iisipan niya kung bakit may baha sa pagitan ng huling bahagi ng taglamig at simula ng tagsibol. Hindi ito karaniwang nangyayari. Kung panahon sana ng malakas na ulan sa tag-init, maiintindihan niya kung bakit tataas ang tubig at dadaloy ang malakas na agos mula sa kabundukan. Ngunit sa huling bahagi ng taglamig at simula ng tagsibol, dapat ay mababaw ang tubig at kakaunti ang ulan. Bukod sa tubig na nagmula sa natunaw na nyebe noong taglamig, saan pa maaaring magmula ang napakaraming tubig upang magdulot ng baha. Walang kakaiba sa dami ng ulan. Ang ulan at nyebe noong nakaraang taglagas at taglamig ay hindi naman labis, at walang kakaiba kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Ibig sabihin nito, hindi dumami ang pinagmumulan ng tubig sa itaas na bahagi ng ilog. Gayunpaman, malinaw na tumaas ng husto ang antas ng tubig sa ilog. Isa lamang ang maaaring dahilan nito. May nakaharang sa ibabang bahagi ng ilog. Nang mabuo ang hinuha na ito, hindi na ito nawala sa isip ni Hanfeng. Tama nga. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ang maaaring dahilan maliban sa may nakaharang sa ibabang bahagi? Kapag ang labasan ng tubig sa ibaba ay naharang, doon lamang mangyayari ang ganitong kakaibang pangyayari na tumataas ang tubig kahit hindi dumami ang pinagmumulan nito. Pareho lang ang dami ng tubig. Hindi na lang ito makadaloy palabas ngayon, kaya ito naiipon at lalong lumalalim. Habang malalim ang iniisip ni Hanfeng, isang dambuhalang agila ng Zoka na may dalang liham ang lumipad patungong silangan sa kalangitan sa labas ng bintana. Hayaan na, maghihintay na lamang ako ng sagot mula sa komandansya ng Luyang.
Bumantong hininga si Hanfeng, hinigpitin ang pagkakabalot sa kanyang balabal na gawa sa balat ng oso, at bumaba mula sa tore upang umuwi. Sa mismong tanghaling iyon, natanggap ni Dasho na nakatalaga sa komandansya ng Luyang ang tanong ni Hanfeng. Nang mabasa ang babala tungkol sa baha, agad ding naging mapagmatsyag si Dasho. Ang komandansya ng Luyang ay isa ring malaking pamayanan na nakatayo mismo sa pampang ng isang malaking ilog na may populasyong libo-libo. Kung magkakaroon man talaga ng baha, hindi maipagkakaila ang kalalabasan nito. Agad na nagpatawag si Dasho ng ilang pinuno ng mga angkan upang magpulong. Sabay-sabay silang pumunta sa pampang ng ilog upang suriin ang kalagayan ng tubig sa ilog Luyang. Nang makuha nila ang resulta ng kanilang pagsusuri, sabay silang nabigla at nakahinga ng maluwag. Nabigla sila dahil tulad ng hinulan ng pinuno, nagsimula na ring tumaas ng husto ang antas ng tubig sa ilog Luyang. Nakahinga naman sila ng maluwag dahil natanggap nila ang babala ng pinuno, ibig sabihin ay hindi sila tuluyang mahuhuli ng pangyayari kapag dumating na ang sakuna. Mabilis na nagtipon si Dasho ng maraming pinuno ng mga angkan upang pag-usapan ang mga dapat gawin, at tinanong kung mayroon mang may ideya. Gayunpaman, naging tahimik ang pulong. Ang ilan sa mga pinuno ay takot lamang ngunit walang masabi. Ang iba naman ay nagmungkahi na magpadala ng mensahe upang humingi ng solusyon sa pinuno. Ngunit mayroon ding ilang kakaibang tao sa silid ng pagpupulong. Makikita sa kanilang mga mata ang takot sa baha, at nauutal sila na parang may gustong sabihin ngunit hindi maglakas loob. Ang kanilang mga ekspresyon ay malinaw na nagsasabi ng kung ano. Ito ay nakapukaw ng hinala ni Dasho na nakaupo sa pinakaunahan. Sila ay walang iba kundi ang mga pinuno ng maliliit na tribo na dumagsa sa komendansya ng Luyang noong huling bahagi ng Taglagas. Hindi malalaki ang kanilang mga tribo, mula sa ilang dosina hanggang 2 o 300 tao, at ang pinakamalaki ay may 4 o 500 lamang. Ngunit ngayon, sa pagkarinig ng balita tungkol sa baha, lahat ng maliliit na pinunong ito ay nagpakita ng takot, na tiyak na magdudulot ng hinala. Mabundok naman itong rehiyon, kung tutuusin. Sa makatuwirang paraan, dapat ay may kataas-taasan ito. Isa pa, hindi naman ito isang basin o isang malawak na kapatagan. Paano nangyaring may malaking baha? Sigurado ka ba? Mas mabilis ba talaga itong tumaas kaysa dati? Tanong ni Hanfeng na nahihirapang paniwalaan. Totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Chief, pwede mong tingnan mismo. Hindi pa naging ganito kataas ang level ng tubig nitong mga nakaraang taon, tiyak na sabi ni Deli. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Hanfeng. Isa itong napakasamang kasunduan. Kung may paparating na baha, ang tanging pagpipilian ay ang lumikas agad. Ngunit ang lungsod na ito, na itinayo sa loob ng 3 taon, ay naglalaman ng halos lahat ng ari-arian ni Hanfeng. Maaari ba niya itong isuko na lang? Hindi naman sa pesimiste si Hanfeng. Maaaring dumating ang baha anumang oras. Ano pa ang magagawa sa ganitong tensyonado na sitwasyon? Magtayo ng dam para sa pagkontrol ng baha. Isang biro, sa kasalukuyang bilis ng pagtaas ng tubig, sino ang nakakaalam kung kailan ito biglang sesubog? Magtayo ng mga dike sa tabi ng ilog. Ang Hanyang City ay mayroon lamang mahigit 1,000 matatanda na maaaring magtrabaho. Kahit na magtrabaho ang libu-libong taong ito araw at gabi, gaano kahaba ang isang dike na maitayo nila sa loob ng kalahating buwan? Ipagpalagay na makakagawa sila ng 2 kilometrong dam. Anong gamit ng dam iyon? Napakahaba ng ilog. Kung haharangin mo ang bahaging ito, hindi ba't ang tubig baha ay basta na lang galing sa ibang lugar? Sa makatuwid, ang prioridad ni Hanfeng ngayon ay kumpirmahin ang sanhi ng baha at suriin ang potensyal na tindi ng sakuna. Kailangan niyang maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon na siyang paglikas sa buong populasyon ng lungsod. At pagdating ng paglikas, ang Hanyang City ay haharap sa pinakamatinding krisis sa pagkain. Kahit na walang malaking baha, kung ang tubig ng ilog ay halos hindi natatakpan ng lupa, paano naman ang pagtatanim ng Tribonghan sa Tagsibol sa susunod na taon? Kung walang pagtatanim ng mga bagong pananim, ang kasalukuyang reserbang butil sa mga bodega ay tatagal lamang sa ilang libong taong ito sa loob ng ilang buwan. Sa kaisipang ito, hindi na makaupo si Hanfeng. Kumuha siya ng isang Amerikana na gawa sa balat ng oso mula sa kama, inilagay ito sa kanyang mga balikat, at tumakbo palabas, na nagbigay ng mga utos kay Daily habang siya ay naglalakad. Kunin mo ang ating nakatatanda, sina Shoya, Duer, Shortu, Yumao, at Azo. Tawagin mo silang lahat. Titingnan natin kung may problema sa antas ng tubig. Sila ang mga matatanda ng ating Tribonghan na lumaki sa tabi ng ilog na ito. Hindi malalaman ng mga bagong sali sa mga tribo. Sige, bilasan mo. Dalhin mo sila sa silangang tarangkahan para mahanap ako maya-maya.
Balak sana ni Hanfeng na dumiretso sa pampang ng Ilog Crossway para makita mismo. Ngunit laking gulat niya nang may natuklasan siyang kakaiba pagkarating niya sa silangang tarangkahan. Sa labas ng silangang tarangkahan ay ang solidong kahoy na drawbridge na sumasaklaw sa moat. Noong mga nakaraang taon, sa huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol, ang antas ng tubig sa moat ay aabot sa 1 metro sa ibaba ng drawbridge. Ngunit ngayon, mahigit 20 araw na lang bago ang bagong bukal, ang tubig sa moat ay mahigit 1 talampakan na ang taas kaysa noong mga nakaraang taon, na nag-iiwan na lamang ng 60 o 70 sentimetro na espasyo mula sa ibabaw ng tulay. Ang tubig sa moat ay umaagos, konektado sa Ilog Crossway sa labas ng lungsod. Kung tumaas man ng husto ang antas ng tubig dito, hindi na kailangang tumingin pa sa Ilog Crossway para malaman kung ano ang nangyayari. Habang nakasimangot si Hanfeng sa pag-iisip, isang sunod-sunod na yabag ang narinig mula sa likuran niya. Dumating na ang nakatatanda at ang iba pang mga matatanda ng Tribong Han. Hindi lamang sila, kundi maging ang mga matataas na opisyal ng lungsod ng Hanyang tulad nina Ing Rui, Shu Wo, Shuda, at ang pinuno ng angkan ng Shi ay pumunta rin sa tarangkahan ng lungsod. Ipinaalam na ni Deli sa lahat ang sitwasyon. Nang marinig nilang maaaring umapaw ang ilog at bawain ang kanilang mga tahanan at bukid, lahat ay labis na nataranta. Pagdating sa tabi ni Hanfeng, agad nilang sinimulang obserbahan ang ibabaw ng ilog sa ilalim ng drawbridge. Ang lebel ng tubig na ito ay mas mataas nga kaysa sa mga nakaraang taon. Pero tumataas pa rin ba ito? Oo, mukhang mas mataas din ito kaysa sa nakaraang 2 taon para sa akin. Pero baka tumaas lang ito ng kaunti. Hindi naman talaga ito aapaw palabas ng ilog, di ba? Nagsimulang mag-usap ang grupo ng masigla. Kahit kinakabahan sila, at tubilis silang aminin ang posibilidad ng baha. Alam na alam nila ang mga kahihinatnan nito. Kung sakaling magkaroon ng sakuna sa baha, magiging napakalaki na mawawala sa Hanyang City, at maging sa buong tribo ng Han. Ngunit ang pagbabaon ng ulo sa buhangin na parang ostrich kapag nahaharap sa panganib ay hindi isang opsyon. Hindi nito malulutas ang problema. Magdudulot lamang ito ng mas malalaking pagkalugi. Sa pakikinig sa mga talakayan, kumalma na si Hanfeng. Siya ang pinuno ng tribo ng Han. Hindi siya maaaring magpanik, nakatingin na sa kanya ang lahat ngayon. Kung magpanik man ang pinuno, wala nang pag-asa para sa iba. Nang magsimulang kumalat ang pesimismo, sino ang nakakaalam kung anong uri ng problema ang ay dudulot nito? Magiging kakilakilabot kung isang sakuna na gawa ng tao ang mangyari bago ang natural na sakuna. Elder, agad na magpadala ng sulat sa luyang commentary sa pangalan ko. Magtanong tungkol sa sitwasyon ng lebel ng tubig doon. Sabihin din sa kanila na palaging bigyang pansin ang mga pagbabago sa lebel ng tubig. Dapat silang magtalaga ng mga tao upang subaybayan ito ng paisa-isa at iulat ang sitwasyon sa akin araw-araw sa pamamagitan ng sulat. Agad na utos ni Hanfeng. Dahil tumaas ang lebel ng tubig sa panig ng Hanyang City, tataas din ba ang ilog luyang sa silangan? Bagamat hindi sila bahagi ng iisang sistema ng tubig, hindi naman ganoon kalayo ang 2 ilog kaya kailangang mag-ingat. Opo, pinuno. Isusulat ko agad ang sulat. Tinanggap ng matanda ang utos at umalis. Nang marinig ang utos ng pinuno, agad na natauhan ang iba. Tama, nandito pa rin ang pinuno. Anong problema ang hindi kayang lutisin ng pinuno? Dapat may plano ang pinuno. Pinuno, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sunod na tanong ni Deli. Nag-isip sandali si Hanfeng, at pagkatapos ay nagtalaga ng ilang karagdagang gawain sa grupo. Deli, pumunta ka sa kamalig at maghanap ng ilang walang laman na sako. Pagkatapos ay kumuha ng isang pangkat para punuin ang mga ito ng lupa. Maghanda ng marami sa mga ito at ilagay ang mga ito sa mga pasukan ng 4 na pintuan ng lungsod. Kung sakaling bamaha, agad na gamitin ang mga sakong ito upang harangan ang mga pintuan at pigilan ang pagbuhos ng tubig sa ilog. Nagningning ang mga mata ni Deli sa kanyang mga salita. Tama, bakit hindi niya naisip iyon? Tunay na napakatalino ng pinuno. Oo, ginagarantiyahan kung makukumpleto ang misyon. Ing Rui, siyasatin mo ang mga labasan ng 8 pangunahing linya ng imbornal sa lungsod. Dapat din itong harangan ng mga sako. Bukod pa rito, tulungan ang tanggapan ng county sa pagpapanatag sa publiko. Babala sa bawat sambahayan na walang imbornal ang dapat itapon sa mga imbornal hanggang sa matapos ang krisis. Bukod pa rito, pansamantala, mag-ayos ng mga espesyal na kariton ng balde upang mangolekta ng pang-araw-araw na wastewater. Dapat itong dalhin sa labas ng lungsod para itapon minsan sa isang araw. Nagpatuloy si Hanfeng sa pagbibigay ng mga utos. Opo, pinuno, ako na ang bahala agad.
Tinanggap din ni Ing Ruwei ang kanyang utos at umalis. Ang mga kariton ng balde na binanggit ni Han Feng ay mga espesyal na sasakyan na idinisenyo para sa pangungulekta ng dumi ng tao at hayop. Ang Tribong Han ay nakabuo na ng mga pamamaraan para sa pag-compost at pag-ferment ng dumi ng hayop. Upang mangolekta ng maraming dami ng basura, nagpagawa si Han Feng ng mga kariton ng balde na ito. Ang mga ito ay maituturing na apat na gulong na chassis ng karwahe na may napakalaking bar aisles na kahoy na nakakabit sa ibabaw. Ang bar aisles ay may pasukan at labasan, katulad ng mga truck ng tanker noong kanyang nakaraang buhay. Ang mga kariton ng balde na ito ay pupunta sa bahay-bahay araw-araw upang mangolekta ng basura, na pagkatapos ay dinadala sa mga hukay ng pagbuburo ng dumi ng hayop sa labas ng lungsod para sa sentralisadong pagproseso. Idinagdag ang dinurog na dayami upang mapadali ang pagbuburo upang maging pataba para sa pagsasaka. At ngayon, gagamitin ang mga ito hindi lamang para sa pangungulekta ng basura, kundi pati na rin para sa pang-araw-araw na wastewater. Dati, ang wastewater ay direktang ibinubuhos sa mga imburnal sa may pintuan ng mga tao, na pagkatapos ay dumadaloy sa sistema ng imburnal at kalaunan ay papunta sa kanal, upang hugasan pababa ng umaagos na tubig ng kanal. Mabuti na lang at ang wastewater noong panahong iyon ay walang kemikal na polusyon. Sa pinakamarami, ang mga tao ay gumagamit ng sabon para sa paglalaban ng mga damit, at ang sabon noong panahong iyon ay ang pinakasimpleng stearic acid soap, na walang ibang kemikal na additives, kaya halos wala itong naitalang pinsala sa kapaligiran. Matapos isaayos ang dalawang hakbang na ito para sa pag-iwas, tiningnan muli ni Han Feng ang kanal at nagpatuloy sa pag-uutos. Ikaw Mao, magdala ka rin ng ilang tauhan para punuin ang mga sako. Pagkatapos ay harangan ng dalawang butas ng mga ilog na pumapasok at lumalabas. Pansamantalang putulin ang kanal mula sa ilog Ryong. Pagkatapos ng krisis, maaari mo nang kunin ang mga sako. Oo, tama. Bago mo itapon ang mga sako sa tubig, maaari mo munang itali ang mga lubad sa mga ito, o gumamit ng mga lambat pangingisda para hawakan ang mga sako bago ibaba ang mga ito. Mas mapapadali nito ang pagkuha mamaya. Opo, pinuno. Agad na ikinuyong ni Ikaw Mao ang kanyang mga kamay bilang pagsang-ayon at bumalik upang tipunin ang kanyang mga tauhan at mga kagamitan. Mabuti na lang at pagkatapos ng pagkonsumo ng taglamig, marami sa mga sako ng butil sa kamalig ng Tribong Han ay wala ng laman, kaya hindi na magkukulang ng mga sako sa ngayon. Kung sakaling dumating ang pinakamasamang sitwasyon, maaari silang gumawa ng mga supot mula sa tela, bagamat medyo masasayang lang ito. Siyempre, ang mga kaayosang ito ay mga pasibong hakbang lamang para sa pag-iwas. Kung sakaling magkaroon ng baha, ang mga hakbang na ito ay maaaring mabawasan ang ilan sa mga pagkalugi, ngunit hindi nila tunay na malulutas ang problema. Dahil handa na para sa pinakamasama, bumalik si Han Feng sa lungsod. Gayunpaman, hindi siya umuwi. Sa halip, umakyat siya sa kuta sa silangang pader at umupo sa tabi ng bintana na nakaharap sa labas, habang nakatingin sa labas. Iniisip niya kung bakit magkakaroon ng baha sa huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol. Malinaw na hindi ito normal. Kung tag-ulan sa tag-araw, ang patuloy na malakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pag-agos ng mga ilog at pag-agos ng mga agos sa bundok. Naiintindihan iyon ni Han Feng. Ngunit sa huling bahagi ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol, dapat ay mababa ang antas ng tubig at kakaunti ang ulan. Bukod sa natutunaw na tubig mula sa nyebe sa taglamig, saan kaya nanggagaling ang napakaraming tubig para bumuo ng baha? Walang problema sa pag-ulan. Ang ulan at nyebe sa nakalipas na taglagas at taglamig ay hindi naman labis, walang kakaiba kumpara sa mga nakaraang taon. Nangangahulugan ito na ang pinagmumulan ng tubig sa itaas ay hindi tumaas. Gayunpaman, ang antas ng tubig sa ilog ay malinaw na tumaas ng malaki. Isa lamang ang posibilidad. Ang agos ay nabara. Nang mabuo ang haka-haka na ito, nanatili ito sa isipan ni Han Feng. Tama, sa sitwasyong ito, ano pa bang posibilidad ang mayroon bukod sa isang bare sa agos? Kapag nabara lamang ang agos na labasan nito saka lamang mangyayari ang kakaibang penomenong ito ng pagtaas ng antas ng tubig nang walang pagtaas ng pinagmumula ng tubig. Pareho lang ang dami ng tubig. Hindi na ito makaagos palabas ngayon, kaya't naiipon ito at lumalalim. Habang malalim ang iniisip ni Han Feng, isang higanteng agila mula sa suka na may dalang sulat ang lumipad pasilangan sa kalangitan sa labas ng bintana. Huwag na lang. Maghihintay ako ng tugon mula sa luyang commandery. Bumantong hininga si Han Feng, hinigpitin ang balahibo ng oso na nakabalot sa kanya, pagkatapos ay bumaba mula sa tore at umuwi. Nang tanghali ring iyon, si Dashu, na nakadestino sa luyang commandery, ay nakatanggap ng tanong ni Han Feng. Nang makita ang babala ng baha, agad ding naging mapagmatsyag si Dashu.
Ang Luyang Commandery ay isa ring malaking commandery na matatagpuan mismo sa pampang ng isang malaking ilog na may populasyon na 10,000. Kung talagang may baha, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Agad na tinawag ni Dasyo ang ilang pinuno ng angkan para sa isang talakayan. Nagsama-sama silang pumunta sa pampang upang obserbahan ang mga kondisyon ng tubig ng ilog Luyang. Nang makuha nila ang kanilang mga resulta ng obserbasyon, pareho silang nagulat at naginhawaan. Nagulat sila dahil, tulad ng hinulaan ng pinuno, ang antas ng tubig ng ilog Luyang ay nagsimula ring tumaas. Gamaan ang kanilang loob dahil natanggap nila ang babala ng pinuno na nangangahulugang hindi sila mahuhuli na ganap na hindi handa kapag tumama ang sakuna. Mabilis na tinipon ni Dasyo ang isang malaking grupo ng mga pinuno ng angkan upang talakayin ang mga hakbang at nagtanong kung mayroon mang ideya. Gayunpaman, napakatahimik ng pulong. Ang ilang mga pinuno ay natatakot lamang ngunit hindi makapagsalita ng anuman. Ang iba ay nagmungkahi na magpadala ng mensahe upang humingi ng solusyon sa pinuno. Ngunit mayroon ding ilang kakaibang individual sa silid ng pulong. Ang takot sa baha ay nasa kanilang mga mata, at nauutal sila na parang may sasabihin ngunit hindi nila ito pinanggahasan. Ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na nagpapahiwatig. Ito ang pumukaw ng hinala ni Dasyo, na nakaupo sa unahan. Sila ay walang iba kundi ang mga pinuno ng maliliit na tribo na dumagsa sa Luyang Commandery noong huling bahagi ng Taglagas. Hindi kalakihan ang kanilang mga tribo, mula ilang dosina hanggang 2 o 300 katao, at ang pinakamalaki ay may 4 o 500 lamang. Ngunit ngayon, nang marinig ang balita ng isang baha, ang maliliit na pinunong ito ay nagpakita ng mga tingin ng pagkataranta, na tiyak na magdudulot ng hinala. Pinaikit ni Dasyo ang kanyang mga mata sa mga tao sa ibaba at direktang tinawag ang isa. Pinuno ng angkan ng Hua, nakikita kong nauutal ka. May gusto ka bang sabihin? Ngayon na ang oras para mag-isip ang lahat ng mga ideya. Sino mang may sasabihin ay malayang makapagsalita. Hindi mo kailangang matakot, sabihin mo lang ang nasa isip mo. Natigilan ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa pinuno ng angkan ng Hua, pagkatapos ay tumayo, medyo nanginginig. Lumingon siya sa paligid, at nang makita ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Nag-atubili siya sandali bago sinabing, Ginoo, tumakas na tayo. Tumakas tayo pataas ng agos. Hindi natin mapipigilan ang malaking baha. Pagkasabi nito, biglang sumiklab ang ingay sa silid, dahilan para kumunat ang noo ni Dasyo. Humihingi siya ng mga solusyon, at ang lalaking ito ay nagsasabi sa lahat na tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi ba't nakakasira ito ng moral? Sus Mariosep, bakit mo nasabi iyan? Libu-libong tao ang nakatira dito at maraming tauhan. Bakit hindi natin mapigilan ang baha? Nagsasalita ka na parang nakita mo kung gaano kalala ang isang baha. Agad siyang sinaway ni Dasyo. Hindi inaasahan, tumango ang pinuno ng angkan ng Hua. Tila nabalisa siya at agad na sumigaw, nakita ko na. Talaga, nakakatakot ang baha. Kaya nitong tanyayan ang mga bundok at bato sa isang kisap mata. Hindi mabilang na mga hayop sa mga bundok ang tinangay ng tubig, at maraming tao mula sa aming tribo ang natangay din. Kung hindi, bakit namin iniwan ang aming mabubuting buhay upang lumipat sa Agos? Agad na natigilan ang lahat ng nasa pulong. Maraming impormasyon sa pahayag na iyon. Alam ng lahat ng naruroon na maraming immigrant ang dumating mula sa timog noong huling bahagi ng Taglagas, ngunit walang nakakaalam ng dahilan ng kanilang biglaang paglipat pahilaga upang sumama sa tribong Han. Noong una, inakala ni Hanfeng at Dasyo na impluwensya ito ng mga tribong dumating para magtrabaho, na ikinakalat ang balita ng kasaganaan ng tribong Han sa mas maraming tribo sa timog, kaya't nakumbinsi silang maghanap ng kanlungan at mas magandang buhay. Ngunit hindi nila kailanman inakala na ang tunay na dahilan ng kanilang paglipat pahilaga ay isang baha sa ibaba ng Agos sa timog. Sinira ng malaking baha ang mga tao ng kanilang inaasahan para mabuhay, na nagtulak sa kanila na lumipat sa itaas ng Agos. Bukod dito, mula sa kanyang mga salita, mahihinuha na may nangyari ng baha sa ibaba ng Agos noong nakaraang taon. Totoo ba ang sinasabi mo? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Agad na galit na tanong ni Dasyo. Dahil sumali na tayo sa tribong Han, ano pa ang saysay ng pag-uusap tungkol sa nakaraan? Hindi ko lang inaasahan na ngayon kahit ang tribong Han sa itaas ng Agos ay gagawin iyon. Bamulong ang pinuno ng angkan ng Hua sa ilalim ng yelo, hindi ng ahas na magpatuloy. Ang malamig na tingin ni Dasyo ay dumampi sa mga tao sa ibaba. Ang mga pinunong sumali sa tribong Han noong huling bahagi ng Taglagas ay pawang yumuko, hindi ng ahas na salubungin ang kanyang mga mata. Sa inyong mga pinunong naroon, mayroon pa bang iba na ang mga tribo ay lumipat dito dahil sa isang baha sa ibaba ng Agos?
Kung gayon, tumayo kayo, malamig na sabi ni Dashu. Pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga tao sa ibaba ang tumayo. Ito ang lahat ng maliliit na tribo na nagmula sa timog noong huling bahagi ng Taglagas, na may kabuoang populasyon na mahigit 10,000 na kinabibilangan ng mahigit 70 maliliit at katamtamang laki ng mga tribo. At sa mga naroon ngayon, 40 hanggang 50 ang tumayo. Nangangahulugan ito na maraming tribo sa ibaba ng Agos ang nakasaksi sa pinsala ng baha, na nagtulak sa kanila na lumipat pahilaga at kalaunan ay sumali sa Tribong Han. Kaya doon nagmula ang napakaraming tao. Ang merkado ng paggawa sa Luyang Commandery ay bukas na sa loob ng 1 taon, at ang kabuoang bilang ng mga taong sumali sa Tribong Han ay hindi lumampas sa 10,000. Ngunit sa loob ng 1 o 2 buwang iyon sa huling bahagi ng Taglagas, mahigit 10,000 ang naghanap ng kanlungan. Lumalabas na may sakuna sa ibaba ng Agos. Wala silang mapupuntahan at kulang sa mga reserba para sa taglamig. Kaya, sa kanilang paglalakbay pahilaga, nakasalubong nila ang mga tribong manggagawa at nalaman nila ang kapangyarihan ng Tribong Han mula sa kanila. Kaya nga nagpasya silang sumama sa amin, naisip ni Dashu, isang alon ng realisasyon na bumuhos sa kanya. Kung gayon, sino sa inyo ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari sa pagbaha sa ibaba ng Agos? Kailan eksakto ito nangyari, at gaano kalaking lugar ang binawha? Patuloy na tinanong ni Dashu ang maliliit na pinuno na nakatayo. Alam ko. Tag-araw noon. Umuulan ng malakas sa aming lugar ng ilang araw. Marami ring kulog na nagpatamba ng mga puno sa mga bundok. Pagkatapos, isang malakas na baha ang sumunod kaagad. Hindi lamang nito tinangay ang maraming puno, kundi nagdulot din ng pagguho ng lupa. Maraming malalaking bato ang tinangay ng tubig. Kung ang aming pamayanan ay hindi matatagpuan sa mas mataas na bahagi ng bundok, tiyak na wala na ito. Agad na naalala ng isang maliit na pinuno ng may takot. Matapos marinig ang paglalarawan ng lalaki, iginala ni Dashu ang tingin sa iba, umaasang makakatanggap pa ng karagdagang kumpirmasyon. Umuulan din ng malakas sa loob ng ilang araw sa aming lugar, ngunit walang baha. Mga 10 araw pa lamang matapos ang malakas na ulan ay patuloy na lumalaki ang tubig sa ilog, kalaunan ay umapaw sa mga pampang nito at binawha ang aming pamayanan. Kaya naman kinailangan naming lumipat paakyat sa Agos. Ang sitwasyon ay halos kapareho ng nararanasan namin ngayon. Ang tubig sa ilog ay tumataas ng tumataas, at kalaunan, tatakpan nito ang lupain. Sa palagay ko ay dapat kaming magpatuloy sa pagtakas pahilaga, dagdag ng isa pang maliit na pinuno, ang kanyang boses ay humihina sa dulo, napakahina na tanging ang 2 o 3 tao lamang sa tabi niya ang nakakarinig. Sa katunayan, karamihan sa mga taong naruroon ay may naisip na tumakas, lalo na ang maliliit na tribo na sumali noong huling bahagi ng Taglagas. Hindi sila matagal na nanirahan sa Tribong Han, kaya't wala silang matibay na pakiramdam ng pagiging kabilang. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na handa silang isuko ang magandang buhay sa Tribong Han. Kaya, kahit na mayroon silang pagnanais na tumakas, ang kanilang pinakamalaking hangarin ay ang pagtakas ng buong Tribong Han ng magkakasama. Hanggat makakasama nila ang libu-libong taong ito, maaari silang mamuhay ng maayos kahit saan. At kahit na pamunuan nila ang kanilang mga lumang tribo ng mag-isa, tiwala silang mabubuhay sila ng mas maayos kaysa dati. Sa ilang buwan nila kasama ang Tribong Han, marami na silang natutunang simple ngunit praktikal na kasanayan sa kaligtasan at kung paano gumawa ng mga kagamitan. Gayunpaman, ang pag-alis ng mag-isa ay hindi isang madaling bagay, dahil nandito si Dashu, paano niya hahayaang umalis ang mga taong ito na kumain ng butil ng Tribong Han buong taglamig. Hindi lang si Han Feng ang hindi sasang-ayon, kundi pati ang mga pinuno ng angkan na naging bahagi ng tribo ng mahigit 1 taon ay hindi pumayag. Kaya naman, pagkatapos ng pulong, pinaalis muna ni Dashu ang mga pinuno ng mga bagong tribo, pagkatapos ay pinanatili ang mga dating pinuno. Mahigpit niya silang binalaan na bantayan ng mabuti ang mga bagong dating upang maiwasan ang anumang pagtakas. Agad na sumang-ayon ang mga pinuno. Inipon nila ang butil mula sa bibig ng kanilang sariling mga tao upang pakainin ang mga bagong dating na ito. Dahil sa hindi mabilang na mga proyekto sa hinaharap, paano sila papayag na pabayaang tumakas ang mga bagong dating na ito? Matapos ayusin ang lahat ng ito, agad na sumulat si Dashu ng isang liham na nagdedetalye sa mga pagbabago sa hydrology ng Ilog Luyang at ang impormasyong nakuha niya mula sa maliliit na pinuno tungkol sa pagbaha noong nakaraang taon at ang umaalon na ilog na Bamawha sa lupain. Pagkatapos ay pinauwi niya ito agad ng isang higanteng agila. Di nagtagal, natanggap ni Han Feng ang tugon ni Dashu ng araw ding iyon. Matapos basahin ang nilalaman nito, lumuwag ang noo ni Han Feng. Tama ang kanyang hula. Gaya ng kanyang inaasahan, nangyari ang lahat.
Noong nakaraang tag-araw, nagkaroon ng malakas na ulan sa ibaba ng Ilog Luyang at Rosyok, sa ibaba ng Ilog Luyang at Rossway. Ang bagyo ay nagdulot ng biglaang pagbaha, pati na rin ng pagguho ng lupa o pagguho ng lupa. Ang mga natumbang bato, puno, at malalaking putik at buhangin ay hamarang sa agos ng ilog na humahadlang sa daloy ng tubig. Isang malaking dami ng tubig sa ilog ang nagsimulang maipon na naging dahilan upang tumaas ang antas ng tubig, na kalaunan ay lumubog sa isang malaking bahagi ng lupa sa ibaba ng ilog at unti-unting bumubuo ng isang harang na lawa. Ngayon, pagkatapos ng kalahating taon na nababarahan ng ilog at patuloy na tumataas ang dami ng tubig, ang agos ng harang na lawa ay lumaki ng lumaki, na sa wakas ay napupuno ang lahat ng magagamit na espasyo. Ito naman ang naging dahilan upang patuloy na tumaas ang antas ng tubig sa itaas ng ilog. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at ang buong Luyang, Royang, at Hanyang ay malulubog ng patuloy na tumataas na tubig ng ilog na magiging isang malawak na karagatan. Ang sitwasyong ito ay magpapatuloy hanggang sa isang araw ang agos ng tubig sa ibaba ng ilog ay makahanap ng isang bagong tagumpay. Sa kalamang August, pababa ang naipon na tubig sa bagong butas. Kalaunan, kasunod ng batas na ang tubig ay dumadaloy patungo sa mas mababang lupa, isang bagong daluyan ng ilog ang unti-unting huhukayan pababa. Gayunpaman, hindi ito ang gustong makita ni Hanfeng, kaya hindi na siya makapaghintay. Hindi maaaring umupo na lang ang Tribonghan at maghintay sa kamatayan. Lipat, imposible iyon. Ngayong alam na niya ang sanhi ng problema, kailangan na lang niyang gamitin ang tamang lunas. At ang lunas na iyon ay hanapin ang lugar ng pagguho ng lupa kung saan nabara ang ilog, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang muling buksan ang isang butas doon, nahahayaan ang tubig na naipon sa lawa ng harang na dam alloy pabalik sa agos ng tubig, na ibabalik ito sa orihinal nitong estado. Tulad ng napagpasyahan ni Yu the Great nang pinaamo niya ang mga baha, mas mainam ang paghukay kaysa pagharang. Sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng gumawa ng mga dike upang pigilan ang pag-apon ng ilog. Ang tanging paraan ay ang maghanap ng paraan upang buksan ang isang butas sa agos ng tubig, nahahayaan ng tubig na dam alloy muli. Dahil dito, isang paunang plano ang nabuo sa isip ni Hanfeng. Bagamat walang malalaking barko ang Tribonghan, hindi ito nagkulang sa maliliit na bangka. Sa nakalipas na ilang buwan, upang mas maginhawa ang transportasyon sa pagitan ng mga commander ng Hanyang at Royang sa susunod na taon, ang woodworking shop ay patuloy na gumagawa ng mga bangka. Mayroon na silang 21 maliliit na bangkang patag ang ilalim. Kung ay dadagdag ang 2 bangkang dating ginagamit sa transportasyon, mayroon silang 23 bangkang kahoy. Ito ay pawang mga barge na patag ang ilalim sa loob ng bansa na may mga parisukat na dulo at mababaw na alon, bawat isa ay 8 metro ang haba at 3 metro ang lapad. Maaari silang magsakay ng hindi bababa sa 20 katao sa isang pagkakataon, kasama ang isang malaking bilang ng mga kagamitan, at may napakataas na kakayahang dumaan sa mga daluyan ng tubig sa loob ng bansa. Bagamat sa pangkalahatang plano ng mga uri ng barko, ang maliliit na bangkang ito ay maituturing lamang na antas ng sampan, ang mga ito ay kapaki-pakinabang sa bilang. Sa mahigit 20 bangkang ito, maaari silang magsakay ng mahigit 400 katao ng sabay-sabay. Kung lahat sila ay mga manggagawang may kakayahang magtrabaho, dapat ay sapat na ito upang mabuksan ang daanan sa ibaba ng agos. Sa pag-iisip nito, hindi na nagatubili si Hanfeng. Ito ay isang karera laban sa oras. Habang tumataas ang temperatura, bumibilis din ang bilis ng pagkatunaw ng yelo at nyebe. Pagdating ng tagsibol sa susunod na buwan, maaaring hindi na mababawi ang sitwasyon. Bukod dito, kung ang problema ay hindi malulutas sa tagsibol, paano naman ang pagtatanim sa tagsibol sa susunod na taon? Kung walang bagong supply ng pagkain, ang buong tribo ng Han ay mahuhulog sa krisis sa pagkain, na siyang magiging sanhi ng hindi mapigil ang kaguluhan. Ang dakilang imperyong Han na maingat na pinlano ni Hanfeng ay mamamatay tao. Isinuksok ni Hanfeng ang tugon sa sapatos sa isang drawer, agad na kumuha ng isang tumpok ng bagong papel at nagsimulang sumulat ng may galit. Sumusulat ng isa pang liham para sa sapatos. Sa liham, sinabihan niya muna itong maghanda para sa baha, maghanda ng mas maraming sako ng buhangin upang harangan ang mga pintuan ng lungsod, at takpan ng tubig ang mga kamalig at tambak ng dayami sa bawat lungsod. Pangalawa, hiniling niya na magpadala ang sapatos ng isang grupo ng mga tao. Kasama sa grupong ito ang maliit na pinuno ng tribo na nakakita ng pagguho ng lupa, pati na rin ang mga manggagawang may kakayahang katawan mula sa kanyang tribo.
Bukod pa rito, gusto niya ng mga manggagawang may kakayahang katawan mula sa angkan ng Chai, na siyang dating tribo ng Cha na nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda, at mas mabuti kung isang grupo ng mga lalaking may kakayahang katawan mula sa tribo ng Ling sa Latian. Sa huli, kailangan niyang magtipon ng hindi bababa sa 300 lalaking may kakayahang katawan. Kung hindi sapat ang bilang, maaari silang makuha mula sa iba't ibang tribo sa ibaba. Ang kinakailangan ay dapat silang maging malusog sa pisikal na may dagdag na bentahe sa kahusayan sa tubig. Ang mga lalaking ito ay dapat tipunin sa loob ng 2 araw mula sa pagtanggap ng sulat pagkatapos ay ihahatid ng mga kariton at kabayo. Mula sa simula ng pangangalap hanggang sa kanilang pagdating sa lungsod ng Hanyang, ang buong proseso ay kailangang makumplito sa loob ng 4 na araw. Ang utos ay hindi dapat questionin at dapat isagawa kaagad pagkatanggap nito. Matapos tapusin ang sulat, hinintay ni Han Feng na matuyo ang tinta at agad na ipinapadala ito kay Ingrui gamit ang isang higanteng agila. Sa ganitong paraan, makakapagmabalisa ang commander ng Luyang ng 300 kalalakihan, kaya ang kailangan na lang ni Han Feng ay makakuha ng isa pang 100 mula sa Hanyang City. Dahil sa kabuoang 400 malalakas na kalalakihan mula sa magkabilang panig, kasama ang personal na pamumuno ni Han Feng, tiwala siyang malulutas niya ang problema sa pagharang sa Agos. Wala nang ibang paraan. Bagamat ang operasyong ito ay may dalang isang antas ng panganib, may dalang isang antas ng panganib. Kailangan nang umalis ni Han Feng. Kung hindi, walang ibang makakaalam kung ano ang gagawin. Ang ilang daang kalalakihang pinakilos ay ayos lang bilang mga manggagawa at tagapag-utos ng kanyan, ngunit ang paglalagay sa kanila sa ganap na pamamahala sa operasyon at asahan silang perpektong malulutas ang krisis ay imposible. Kung titingnan ng buong tribo ng Han, bukod kay Han Feng mismo, walang sino man ang maaaring magdala ng responsibilidad na ito. Walang pagpipilian si Han Feng. Nang maayos na ang plano ng aksyon, nagsimulang gumawa ng mga kaayusan si Han Feng sa kanyang panig. Ang commander ng Luyang ang nagbibigay ng pangunahing tauhan. Bagamat mas kaunti ang tauhan na naiambag ng lungsod ng Hanyang, lahat ng materyales na kailangan para sa operasyon ay kinailangang manggaling dito. Bukod sa mga mahahalagang bangka, kailangan din nila ng mga sagwan. Kung hindi sapat ang mga sagwan, maaaring gamitin ang mga pala na bakal bilang pamalit. Ang kagamitang ito ay maaaring gamitin para sa paghuhukay at pagsagwan, na may 2 gamit ang isang kagamitan at binabawasan ang ilan sa karga. Bukod pa rito, may mga compass para sa pagtukoy ng direksyon, mga bakal na crowbar, mga palakol na may mahahabang hawakan, malalaking martilyo, mga bakal na pait, mga bakal na lagari, batong pingkian para sa pagpapaningas ng apoy, langis ng panggatong para sa panggatong, at isang malaking dami ng lubad. Nang handa na ang mga kagamitan, kinailangan din nilang maghanda ng ilang personal na armas at watawat para sa bawat bangka. Bukod sa mga sibat na ginamit sa pagpapalipad ng mga watawat, ang mga pangunahing sandata ay mga pana at pana. Ang ilang pana na kasalukuyang mayroon ng tribong Han ay itinalaga ni Han Feng sa misyong ito. Kailangan din nilang maghanda ng pagkain. Ang paglalakbay na ito ay maaaring tumagal ng 10 araw hanggang kalahating buwan, kaya kinailangan nilang maghanda ng sapat na pagkain at inumin para sa 400 katao. Sa puntong ito, ang mga supply para sa operasyon ay itinuturing na kumpleto. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay upang linisin ang bar sa lawa ng Agos, kaya ang gawain ng plote na ito ay mahalagang linisin ang mga balakid. Ngunit hindi pa rin alam kung ang mga kagamitang kanilang inihanda ay magiging kapaki-pakinabang. Kaya't patuloy na nag-aalangan si Han Feng kung magdadala ng ilang mabibigat na armas pang-alis ng balakid tulad ng nitroglycerin. Ang batch ng sulfuric acid na personal na inihanda ni Han Feng ay hindi pa nauubos at nakaimbak sa malalaking selyadong garapon. Kalaunan, natagpuan ang mga deposito ng saltpeter sa paligid ng lumulutang na lawa ng asin sa isla, kaya muling nag-dry distill si Han Feng ng isang batch ng nitric acid para sa backup. Nakaimbak pa rin ito kasama ng sulfuric acid. Ang tanging kulang ngayon ay glycerin, ngunit hindi mahirap gawin ang glycerin. Kung gugustuhin niya, makakagawa siya ng sapat na dami sa loob ng ilang araw dahil ang tribong Han ay hindi nagkukulang sa mga taba at langis. Matapos mag-isip ng ilang sandali, isinasaalang-alang na ito ay isang lawa ng hadlang na dulot ng pagguho ng lupa at pagguho ng lupa, hindi maiiwasan na magkakaroon ng ilang bumagsak na bato kung saan nabara ang ilog. Kakayanin naman ang maliliit, ngunit kung makakatagpo ang mga ito ng malalaking bato, magiging napakahirap ng walang pampasabog. Upang mapataas ang antas ng tagumpay ng operasyong ito, pinag-isipan ni Han Feng ng mabuti, at sa wakas ay napagpasyahan na pinakamahusay na maghanda ng isang batch ng glycerin. Agad siyang nagpadala ng mga tao upang simulan ang paggawa nito.
Ang proseso ng paggawa ng glycerin ay hindi mapanganib. Kailangan lamang ng pagdaragdag ng soda ash sa mga taba at langis upang paghiwalayin ang stearic acid at glycerin, at pagkatapos ay dry distilling at concentrate ang glycerin. Bukod pa rito, habang ginagawa ang glycerin, maraming sabon ang maaaring gawin para sa pang-araw-araw na paggamit. Matapos isaayos ang mga paghahandang ito, sinimulan din ni Han Feng na pumili ng mga manggagawang may kakayahang magtrabaho sa lungsod ng Hanyang. Ang mga unang tinawag ay ang mga miyembro ng pangkat ng transportasyon ng bangka na namamahala sa pagpapatakbo ng mga bangka at transportasyon sa nakalipas na ilang taon. Mayroong humigit kumulang 12 sa kanila, kadalasang bahagi ng pangkat ng pagmimina, ngunit ngayon ay kinuha na silang lahat ni Han Feng. Ang iba pang mga lalaki ay pinili mula sa iba't ibang distrito ng lungsod na binibigyan ng prioridad ang mga may anak sa bahay. Sa ganitong paraan, kahit na mamatay sila sa panahon ng operasyon, ang kanilang pamilya ay magkakaroon pa rin ng anak na ipagpapatuloy sa linya ng pamilya, na maiiwasan ang tuluyang pagkalipol ng pamilya. Pagkatapos ng 4 na araw na paghahanda, nang may handa na ng Hanyang Commandery ang mga tauhan at supply nito, ang 300 lalaking inilipat mula sa Luyang Commandery patungong silangan ay dumating sakay ng kariton sa lungsod ng Hanyang. Marami sa kanila ang unang beses na bumibisita sa lungsod ng Hanyang, lalo na ang mga bagong dating na ilang buwan pa lamang kasama ang Tribong Han. Nang makita ang lungsod na mas maunlad at may mas matataas na gusali kaysa sa Luyang Commandery, hindi nila maiwasang mamangha, lalo na sa 5 palapag na gusaling gawa sa kahoy at sa 4 na gusaling paaralang ledrilyo sa magkabilang panig. Tunay na kahanga-hanga ang mga ito, mga bagay na hindi pa nila nakita sa Luyang. Gayunpaman, ang pagtitipon ng napakaraming tao rito ay hindi para sa isang paglilibot, kundi para sa seryosong gawain. Karamihan sa mga kalalakihan ay dinala sa walang laman na kwartel ng militar upang magpahinga. Tanging ang maliliit na pinuno na nagsasabing nakakita ng biglaang pagbaha, pagguho ng lupa, at pagguho ng lupa noong nakaraang tag-araw ang dinala sa gusali ng tanggapan ng county. Sa malaking opisina sa pinakamataas na palapag, nakaupo si Han Feng sa likod ng isang malawak na mesa. Sa gitna ng silid ay isang brazier na nagliliyab ng uling na ginagamit para sa pagtunaw ng metal. Walang pagpipilian. Ang gusali ay walang pampainit o isang pinainit na kambed, kaya kinailangan nilang umasa sa nagliliyab na uling para sa init. Nang makita ang ilang maliliit na pinuno na inaakay papasok sa silid, agad na umupo ng tuwid si Han Feng, hinigpitin ang balahibo ng oso sa kanyang suot, at same time na umupo sa likod ng mesa na may seryosong ekspresyon. Pagpasok pa lang ng mga lalaki, una nilang nakita ang maalamat na pinuno ng Tribong Han. Ang maalamat na pinuno ng Tribong Han. Tutal, ito ang kanilang unang pagkakataon na mapagmasdan ang pinuno mula sa napakalapit na distansya. Nagulat sila nang matuklasan na ang pinuno, na namumuno sa libu-libong tao, kumokontrol sa ilang lungsod, at may teritoryong ilang daang li, ay napakabata pa. Ahem. Noon din, isang mahinang ubo ang narinig mula sa kanilang tabi. Parang biglang may naalala sila, agad silang bumagsak sa lupa at nagsagawa ng isang malaking pagyuko kay Han Feng. At si Han Feng, ang anak ng langit ng Tribong Han, ay natural na kwalipikado na tumanggap ng gayong pagyuko. Matapos silang magbigay-pugay at tumayo, dumiretso si Han Feng sa punto, at tinanong ang tanong na pinakagusto niyang malaman. Iilan lang kayo ang nakakita ng biglaang pagbaha at pagguho ng bato? Kung maibabalik ko kayo, makikilala pa ba ninyo ang lumang daluyan ng ilog at ang lugar kung saan gumuho ang mga bato? Kailangan ko ang isa sa inyo na magsilbing gabay at akayin kami sa gilid ng pagguho ng lupa sa tabi ng ilog. Ngayon ay naunawaan na ng maliliit na pinuno. Kaya't minadali ng pinuno ang pagdala sa kanila dahil gusto niyang sila ang magturo sa daan patungo sa kanilang lumang tahanan. Ngunit ang lugar na iyon ay binawa na ngayon, tubig sa lahat ng dako. Paano sila makakalusot? Pinuno, dapat ay makikilala natin ito. Kahit na bawain ang mga lambak, hindi maaaring lumubog ang malalaking bundok, hindi ba? Hanggat naroon pa rin ang mga bundok na iyon, makikilala ko ito. Sumagot ang isa sa mga maliliit na pinuno na nasa katanghaliang gulang. Tumanggaw si Han Feng. May katuturan iyon. Hanggat nananatili ang mga bundok, tiyak na matutukoy nila ang dating lokasyon ng heograpiya. Siyempre, ito ay dahil pamilyar sila sa lupain. Ito rin ang dahilan kung bakit sabay-sabay na tinawag ni Han Feng ang ilang maliliit na pinuno. Dahil maraming tao ang magpapatunay sa mga ulat ng isa't isa, malaki ang mababawas sa posibilidad ng pagkakamali. Mahalaga na ang oras ngayon. Ayaw niyang sayangin ang oras sa paggala sa labas. Aling pinuno ka ng tribo? Tanong ni Han Feng sa lalaking kasasagot lang.
Bilang tugon sa pinuno, matapos sumali ang aming tribo sa Tribong Han, pinangalanan kami ni Lord Lin Shu na angkan ng Hua. Agad na sumagot ang maliit na pinuno na nasa katanghaliang gulang. Sana ay mahanap mo talaga ang lugar ng landslide. Sige, bumaba ka na at magpahinga. Aalis tayo ng maaga bukas ng umaga, sabi ni Han Feng na parang bumubulong sa sarili. Pinuno, binabaha na ang ilog sa ibaba ng agos. Paano tayo makakarating doon? Napakadelikado. Bakit hindi na lang natin gawin iyon? Nang tumalikod na ang pinuno ng angkan ng Hua para umalis, tinanong niya ulit si Han Feng. Gusto niyang imungkahi na pamunuan ni Han Feng ang buong Tribong Han para tumakas, ngunit matapos sulyapan ang mga nakapalibot na dekorasyon, sa huli ay hindi niya ito pinanggahasan na sabihin. Alam niyang wala itong silbi. Hinding-hindi siya pakikinggan ng pinuno at tatakbo palayo. Kung wala nang iba pa, tingnan mo na lang ang gusaling kahoy na kinaroroonan niya ngayon. Kay gandang istruktura, ang mga mararangyang mesa at upuan sa silid, ang mainit na brazier, ang matingkad na puting bintana na may pinturang papel. Kung kanya ang lahat ng ito, malamang ay hindi rin siya handang umalis. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Para sa operasyong ito, kailangan mo lang magsilbing gabay at hanapin ang lugar ng pagguho ng lupa para sa tribo. Ngayon, bumaba ka na at maghanda. Natural na narinig ni Han Feng ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Binigyan niya ito ng bahagyang hindi nasisiyahan na tingin, ikinumpas ang kanyang kamay, at pinaalis sila. Gayunpaman, dahil lahat sila ay naglakbay gamit ang kariton at kabayo, hindi sila masyadong napagod. Ito ang kanilang unang pagkakataon sa Hanyang City, at nakita ang lungsod na ito, na nasa ilalim din ng pamamahala ng Tribong Han, ngunit mas mataas kaysa sa Luyang Commandery, hindi nila maiwasang maging mausisa. Kaya lahat sila ay gustong maglakad-lakad sa lungsod at makita ang mga tanawin. Sa makatuwid, pagkatapos makakuha ng pahintulot, sinimulan nilang libutin ang Hanyang City sa ilalim ng gabay ni Ingro. Walang gaanong makikita sa Hanyang City sa taglamig. Magkakapareho ang mga bahay-tirahan, walang natatanging arkitektura. Ang mga natatanging gusali ay puro sa gitnang distrito. Nakita na nila ang gusali ng opisina, at hindi rin gaanong kaakit-akit ang paaralan ngayon. Sa apat na gusali ng paaralan, tanging ang pag-iimprenta lamang ang may mga taong nagtatrabaho. Paglabas ng paaralan, ang isa pang lugar na sulit na makita ay ang distrito ng pagawaan. Bagamat huling bahagi na ng taglamig, napakalamig pa rin ng panahon. Tumigil na ang operasyon ng pagawaan ng tela. Ginugol ng mga kababaihan ng pagawaan ang buong taglamig na nagkukumpulan sa kanilang pinainit na kangbed sa bahay, nananahi ng mga damit at sapatos. Tanging ang mga pagawaan ng metalurhiya at paggawa ng kahoy lamang ang may mga taong nagtatrabaho. Ang industriya ng metalurhiya ay makikita na lamang sa lungsod ng Hanyang ngayon. Tutal, ito ang pinakamaagang umunlad, at ang mga sumusuportang pasilidad nito ang pinakamatanda. Bukod sa pagtunaw ng tanso at bakal, responsable rin ito sa paggawa ng mga armas, kagamitan sa bukid, at iba't ibang kagamitan. Pinayagan din ang maliliit na pinuno na tumingin. Kaya, nang may mga matang puno ng kuryosidad, nasaksihan nila ang pagsilang ng iba't ibang kagamitan sa kamay ng mga panday, at mula rito, naramdaman nila ang kapangyarihan ng Tribong Han. Tutal, ilang buwan na silang bahagi ng Tribong Han at alam nilang ang mabilis na pag-angat ng tribo ay dahil sa matibay at matutulis na kagamitang ito. Ngunit iyon lang. Ang departamento ng metalurhiya ng Tribong Han ay ibang-iba na ngayon kaysa dati. Sa ilalim ng personal na pamamahala ni Han Feng, hinati ng Departamento ng Metalurhiya ang isang espesyal na dibisyon, ang MIN. Ang espesyal na departamentong ito ay tunay na espesyal. Bukod sa mga panloob na empleyado nito, walang sino man ang pinapayagang pumasok ng walang pahintulot ni Han Feng. Maituturing itong pinakamahiwagang departamento sa Tribong Han sa kasalukuyan. Bagamat nasa Tribong Han sa kasalukuyan. Bagamat alam ng lahat ang isang departamento na tinatawag na MIN, walang nakakaalam kung ano ang minting o para saan ito, dahil hindi pa ipinapahayag ni Han Feng ang utos na simulan ang pribadong pagmamay-ari. Orihinal niyang plano na ipahayag ito sa loob ng ilang araw, ngunit ang biglaang krisis sa baha ay nagtulak sa kanya na ipagpaliban pa ito. Pagkatapos umalis sa pagawaan ng metalurhiya, pumunta sila sa tindahan ng kahoy. Mayroon ding tindahan ng kahoy sa Luyang Commandery, ngunit ang laki at mga pasilidad nito ay hindi kasing kumpleto ng kay Hanyang, ni wala itong gaanong tauhan. Ngunit ang mga bagay na ginagawa rito ay pumukaw sa kanilang kuryosidad. Sa bukas na espasyo sa labas ng tindahan ng kahoy, maraming malalaki at mahahabang palanggana na gawa sa kahoy, bawat isa ay mas malaki pa sa isang bahay. Isang dosina sa mga ito ang nakahanay ng sunod-sunod na mukhang kahanga-hanga.
Ano ito? May nakita akong katulad nito sa pampang ng Luyang Commandery, ngunit hindi ko alam kung para saan ito. Alam ba ni Chief Ing kung para saan ito ginagamit? Muling nagtanong ang pinuno ng angkan ng Hua sa maliliit na pinuno. Ang pinuno ng angkan ng Ing sa harap nila ay may mataas na posisyon. Isang tingin lang sa kulay pilak na puting koro ng lata sa kanyang ulo ang nagsabing hindi niya kayang masaktan ng isang taong ito. Parami ng parami ang mga pinunong sumasali sa Tribonghan ngayon, ngunit ang bilang ng mga nakatanggap ng koro ng lata mula sa pinuno ay mabibilang sa 2 kamay. Ang mga taong ito na nakatanggap ng koro ng lata ay hindi lamang sumapi sa hitsura ng helmet ng palayok ng Tribonghan. Alam lang niya na kung ang tinapay na may lebadura ay patuyuan, maaari itong iimbak ng 1 buwan o higit pa ng hindi nasa Syra, at sapat na iyon. Ang mga flatbread ay ilang araw nang ginagawa. Ang masa ay pinapaasim sa pinainit na mga kangbed sa bawat sambahayan. Ang masa ay inilalagay sa isang palanggana, minasa kasama ng kaunting syrup, tubig, at mga itlog, tinatakpan ng takip, at pagkatapos ay binabalot sa mga balat ng hayop. Ito ay pinapaasim magdamag. Pagkatapos, ang pinasom na masa ay kinokolekta at ipinadala sa kamalig sa labas ng pisaan ng langis upang ay herno bilang mga flatbread. Mayroong isang espesyal na platong bakal dito na may kala na gawa sa mga ledrilyo sa paligid nito. Isang apoy ang sinisindihan sa ilalim, at ang mga flatbread ay maaaring i-herno sa ibabaw. Kung kalkulado sa 3 bawat tao bawat araw, sapat na ang kanilang nagawa para sa 5 araw. Nangangahulugan ito na sa biyaheng ito, lahat ay kailangang magdala ng 15 flatbread. Ang tinapay ay hindi gaanong kalaki, halos kasing laki ng palad ng isang matanda. Siyempre, ang mga ito ay para sa mga emergency. Mga palayok at kanin ang pangunahing pagkain para sa biyaheng ito. Kanin ang pangunahing pagkain para sa biyaheng ito. Napakalamig ng panahon, pinakamabuting maghanap ng lugar na lalapigan at pamamahinga habang naglalakbay, maghanda ng palayok at magluto ng mainit na pagkain. Ang 5 araw na rasyon ay gagamitin lamang kapag walang kondisyon para sa mainit na pagkain. Halimbawa, kung hindi sila makahanap ng angkop na lugar na lalapigan, o kung may kakulangan ng gasolina sa paligid ng lugar na lalapigan. Siyempre, ang maasim at inas ng isda ay kailangan din. Ang operasyong ito ay pawang pisikal na paggawa, kung tutuusin. Kung hindi sila kakain ng sapat, hindi sila makakapagtrabaho. Kaya, pagkatapos ng ilang araw ng patuloy na paghahanda, dumating ang ikalawang Lunes ng huling buwan ng taglamig, ang araw na aalis ang pangkat. Ang mga bangka mula sa paggawaan ng kahoy ay inilabas lahat, lumabas sa pinakamalapit na tarangkahan ng lungsod, pagkatapos ay inilagay sa kanal, at pagkatapos ay hinayla gamit ang mga lubad mula sa pampang patungo sa Ilog Rossway upang sumama sa iba pang mga bangka. Ang 400 kataong kalahok sa operasyong ito ay handa nang umalis. Binilang sila ni Nali at Yumaw at hinati sa mga pangkat, 20 katao bawat pangkat, pinamumunuan ng isang miyembro ng angkan na dating namamahala sa transportasyon ng bangka. Ang mga veterano ang namamahala sa pamumuno, at ang mga bagong dating ay sumunod sa mga utos na magsagwan. Kung walang namumuno, ang mga taong ito ay mag-iikot lamang sa ilog. Nasa pampang din si Han Feng, nagpapaalam sa karamihan na dumating upang magpaalam sa kanila. Ingru, habang wala ako, pansamantala kang mamamahala sa lahat ng gawain sa Hanyang Commandery. Maaari mong italaga ang mga panloob na gawain ng lungsod sa mahistrado ng county. Ikaw lamang ang mananagot sa pangangasiwa at panghihikayat. Gayon din, sa panahong ito, dapat kang maghanda para sa pagtatanim ng tagsibol. Huwag hayaang maantala ng pag-iwas sa baha ang pagtatanim ng tagsibol. Ang dami at pagpapanatili ng lahat ng uri ng kagamitan sa bukid ay dapat suriin ng maaga upang matukoy at maayos ang anumang kakulangan. Ang mga baka at kabayo para sa pag-aararo ay dapat ding alagaan ng mabuti. Ayokong bumalik pagkatapos malutas ang problema sa baha at personal na pangasiwaan ang mga bagay na may kinalaman sa pagsasaka, bili ni Han Feng kay Ingro. Huwag kang mag-alala, pinuno. Babantayan kong mabuti ang ating tahanan. Tumanggaw si Ingro nang may kataimtayman bilang pagsang-ayon at labis din siyang natutuwa sa tiwala ni Han Feng sa kanya. Sige, aalis na tayo ngayon. Kung may anumang apurahan, maaari mo akong kontakin gamit ang agila. Oo, naiintindihan ni Ingro. Kaya, pagkatapos magpaalam sa lahat, sumakay din si Han Feng sa isang bangkang kahoy. Nakatayo sa proa, hinugot niya ang mahabang espada, ang Emperor's Fury, mula sa kanyang baywang, itinutok ito, at inutusan ang mga bangkang nasa likuran niya na umalis. Siyempre, ang paglalakbay ng flote ay hindi kasing sigla ng utos ni Han Feng. Napakabagal ng pag-usad nito, ngunit hindi ito maiiwasan.
Bagamat karamihan sa mga taong natipon sa pagkakataong ito ay marunong lumangoy, para sa karamihan, ito ang kanilang unang pagkakataon sa isang bangka. Kaya kinailangan nilang turuan ang mga pamamaraan ng pagsagwan agad-agad. Mabuti na lang at hindi ito komplikado. Kailangan lang nilang sundin ang mga utos ng bawat kapitan ng bangka na hahampas ng guwang na tubo ng kawayan at sabay-sabay na magsasagwan. Kaya, pagkatapos gumugol ng isang buong umaga sa unti-unting pag-eensayo sa ritmo ng pagsagwan, sa wakas ay bumilis ang bilis ng pangkat. Habang ang flote ay naglalakbay ng palayo patimog, ang ibabaw ng ilog ay nagsimulang lumawak ng paunti-unti. Noong una, medyo normal lang ito. Ang pinakamalawak na bahagi ay wala pang 20 metro, hindi naman masyadong pinalaki kumpara sa itaas ng agos. Ngunit noong hapon, malaki ang naging pagbabago. Hindi naman sa mas malapad ang ibabaw ng tubig, kundi halos hindi na nakikita ang mga pampang. Hindi tama ang paglalarawang iyon. Dapat ay hindi na nakikita ang mga normal na pampang ng ilog dahil sa daan, natuklasan ni Hanfeng na maraming puno na dapat sana'y tumutubo sa mga pampang ay kalahati na lang ang nalubog sa tubig. Mula rito, naging malinaw kung gaano kalaki ang pagtaas ng antas ng tubig sa ibaba ng agos. Mas mabilis ang paglalakbay sa tubig kaysa sa lupa. Totoo nga ito. Nariyan ang sikat na linya sa isang tula na umaalis sa bidi sa madaling araw sa gitna ng makukulay na ulap, 1,000 li papuntang Jiangling sa isang araw. Bagamat medyo pagmamalabas ang 1,000 li sa isang araw, talagang makakamit ang ilang daang li. Ang pagdadala mula sa Hanyang City patungo sa minahan ng bakal sa itaas ng agos, isang paglalakbay na 5 o 6 na araw sa lupa, ay tumatagal lamang ng kalahating araw sa tubig. Ang isang pabalik-balik na paglalakbay ay maaaring gawin sa isang araw, at ito ay sa pamamagitan ng manu-manong pagsagwan. Kung pinapagana ito ng layag at nahuhuli sila ng paikat na hangin, maaaring posible ang 1,000 li sa isang araw. Gayon din, ang flote na pinamumunuan ni Hanfeng ay naglakbay ng isang buong araw. Pagsapit ng ikalawang araw, ang flote ay nakapaglakbay na ng ilang daang li. Ang ibabaw ng tubig ay lalong lumalawak. Sa ilang mababang lugar, ang mga pampang ng ilog ay umaabot na sa kagubatan. Ang mga iyon ay pawang mga kagubatan sa tabi ng ilog, ngunit ngayon ay lahat sila ay nakalubog sa tubig. Ang mga bangka ay nagiging mas mahirap ding maglayag. Bagamat malapad ang ibabaw ng tubig dito, hindi ito gaanong malalim. Minsan, kapag dumadaan ang mga bangka, ang mga sagwan na kahoy o pala na bakal ng ilang tao ay nasabit sa mga nakalubog na palumpong at baging na nagiging sanhi ng paghinto ng flota. Gayunpaman, ang unti-unting umuusbong na mga sitwasyong ito ay nagpatunay din sa haka-haka ni Hanfeng. Tila mayroon talagang isang harang na lawa sa ibaba ng agos. Kung hindi, hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon, at ang tubig ng harang na lawa ay magiging napakalawak at napakalalim. Kung hindi, hindi magiging posible para sa isang insidente na nangyari noong nakaraang tag-araw na makaapekto lamang sa agos ngayon. Ang tubig sa ilog ay patuloy na dumadaloy, at inabot ng mahigit kalahating taon bago mapuno ang lawa na ito. Gaano kalaking espasyo ang kakailanganin para maglaman ng napakaraming tubig? Dahil ang mga pampang ay mga kagubatang tumutubo sa tubig, napakahirap pumunta sa pampang. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging madaling makahanap ng tuyong panggatong. Walang ibang pagpipilian ng grupo kundi maghanap ng medyo ligtas na lugar, itali ang mga bangka sa mga puno para ay doong, at pagkatapos ng mabilisang pagkain ng flatbread at jerky, sumando sila sa mga bangka para matulog. Siyempre, dahil nagkakamping sa ganitong sitwasyon, hindi makalimutan ni Hanfeng na maglagay ng mga bantay. Bukod sa bawat bangka na nagpapalitan sa pagbabantay, nagpadala rin si Hanfeng ng ilang maliksi na binata para umakyat sa mga puno bilang mga bantay, katulad ng mga bantay sa isang sasakyang pandagat na responsable sa pag-akyat sa palo. Kinabukasan, pagkatapos ng mabilisang pagkain ng tuyong rasyon, nagpatuloy ang paglalakbay ng flote patimog. Isang umaga ng taglamig, isang makapal na hamog ang pumailan lang mula sa tubig na lalong nagpahirap sa pag-usad. Lahat ay tumigil sa pagsagwan ng marahan, sa halip ay paminsan-minsang itinutulak ang sagwan upang mapanatili ang direksyon ng bangka. Tungkol naman sa pagpapaandar, umaasa lamang sila sa pag-anod kasabay ng agos. Ganito sila nagpaanod hanggang kalagitnaan ng umaga, nang unti-unting nawala ang hamog at may napansin ang grupo ng mga tauhan. Kalabog. Tunog ito ng isang lumulutang na bagay na bumangga sa katawan ng bangka. Sa isang bangka malapit sa unahan ng grupo, biglang sumigaw ang miyembro ng angkan na nakaupo sa proa na nagsisilbing commander, "Hepe, may patay na tigre sa tubig." Kung hindi, hindi magiging posible para sa isang insidente na nangyari noong nakaraang tag-araw na makaapekto lamang sa agos ngayon.
Ang tubig sa ilog ay patuloy na dumadaloy at inabot ng mahigit kalahating taon bago mapuno ang lawa na ito. Gaano kalaking espasyo ang kakailanganin para maglaman ng napakaraming tubig? Dahil ang mga pampang ay mga kagubatang tumutubo sa tubig, napakahirap pumunta sa pampang. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging madaling makahanap ng tuyong panggatong. Walang ibang pagpipilian ang grupo kundi maghanap ng medyo ligtas na lugar, itali ang mga bangka sa mga puno para ay doong, at pagkatapos ng mabilisang pagkain ng flatbread at jerky, sumando sila sa mga bangka para matulog. Siyempre, dahil nagkakamping sa ganitong sitwasyon, hindi makalimutan ni Hanfeng na maglagay ng mga bantay. Bukod sa bawat bangka na nagpapalitan sa pagbabantay, nagpadala rin si Hanfeng ng ilang maliksi na binata para umakyat sa mga puno bilang mga bantay, katulad ng mga bantay sa isang sasakyang pandagat na responsable sa pag-akyat sa palo. Kinabukasan, pagkatapos ng mabilisang pagkain ng tuyong rasyon, nagpatuloy ang paglalakbay ng plote patimog. Isang umaga ng taglamig, isang makapal na hamog ang bumangon mula sa tubig na lalong nagpahirap sa pag-usad. Lahat ay tumigil sa pagsagwan ng marahan, sa halip ay paminsan-minsang itinutulak ang sagwan upang mapanatili ang direksyon ng bangka. Tungkol naman sa pagpapaandar, umaasa lamang sila sa pag-anod kasama ng agos. Ganito ang kanilang pag-anod hanggang kalagitnaan ng umaga, nang unti-unting mawala ang hamog at may napansin ang grupo ng mga tauhan na kakaiba. Dagok. Ito ay tunog ng isang lumulutang na bagay na bumangga sa katawan ng bangka. Sa isang bangka malapit sa unahan ng grupo ng mga tauhan, biglang sumigaw ang miyembro ng angkan na nakaupo sa unahan na nagsisilbing commander, "Hepe, may patay na tigre sa tubig." Sumigaw siya ng malakas para marinig ni Hanfeng, tatlong bangka sa unahan. Nang marinig ang sigaw, lumingon si Hanfeng at tumingin sa direksyon ng tunog. Pagkatapos ay pinahinto niya ang kanyang mga tauhan sa pagsagwan at hinintay ang bangkang sumigaw. "Ano iyon? Anong patay na tigre?" Tanong ni Hanfeng sa kapitan ng bangkang iyon nang magkatabi na ang dalawang barko. Gumagamit ang lalaki ng mahabang sibat para tumusok sa isang bagay sa tubig. Maya-maya, nagawa niyang ilipat ang bagay sa pagitan ng dalawang bangka. "Ito na nga, isang patay na tigre," nasa sabik na sabi ng batang kapitan. Hindi nakakapagtaka na natuwa siya. Ang mga tigre, ang mga mababangges na halimaw na ito, ay hindi marami, ngunit hindi rin naman sila bihira. Ang isang pangkat ng pangangaso mula sa isang maliit na tribo na may mga 100 tauhan lamang ay hindi mangangahas na hamanin ang isa. Upang manghuli ng tigre, kailangan mong tipunin ang lahat ng malalakas na lalaki ng tribo, bantayan ang teritoryo ng tigre ng maaga, magdala ng mga maingat na ginawang armas, magdala ng sapat na mga sulo, maglagay ng mga bitag, at maging handa na magdusa ng ilang mga nasawi. At ngayon, isang patay na tigre ang lumutang. Hindi ba't ito ay isang swerte, isang regalo mula sa langit? Ngunit kumunat ang noo ni Hanfeng. Ang tigreng ito ay hindi ang tigre o tigreng may ngiping sable na kanyang naisip. Batay sa kanyang karanasan sa pagbisita sa mga museo ng paleontology sa kanyang nakaraang buhay, ang napakalaking pus ang halimaw na ito, 2 hanggang 3 metro ang haba, ay malamang na isang uri ng leon sa kuweba. Mas gusto nilang tumira ng mag-isa sa mga bundok gamit ang mga natural na kuweba bilang kanilang mga lungga. Gayunpaman, ang leon na ito sa kuweba ay malinaw na matagal ng patay. Ang katawan nito ay namamaga, parang isang lobo na pinalobo. Ang balahibo nito ay basang-basa pa nga ng puti. Malamang namatay ito noong mga unang bahagi ng taglamig, marahil 3 buwan na ang nakalilipas. Itapon mo na, matagal na itong patay, namamaga na. Ang balahibo ay sira-sira na rin, walang kwenta. Kung isasakay mo ito, baka mapatay mo ang lahat. Gayon din, ibigay mo ang aking utos sa lahat ng bangka, mula ngayon, huwag nang uminom ng tubig sa ilog. May mga bangkay sa tubig, kontaminado ito. Ikamamatay mo ang pag-inom niyan. Ngayon, hahanap tayo ng lugar na lalapigan, kukuha ng nyebe at lumulutang na yelo, at tutunawin ito sa isang palayok para inuming tubig. Agad na babala ni Hanfeng sa lahat. Ang batang kapitan, na nag-akala na may nahulog na pay mula sa langit, ay nanginig sa takot. Mabilis niyang ginamit ang kanyang sibat para itulak palayo ang bangkay ng leon sa kuweba. Kung hindi siya binalaan ng pinuno, baka sinubukan pa niyang hilahin ang bangkay para balatan at kainin ang karne. Gayunpaman, iniisip ni Hanfeng ang sanhi ng pagkamatay ng leon sa kuweba. Walang malinaw na mga sugat sa katawan nito. Malamang na natapakan nito ang manipis na yelo noong unang bahagi ng taglamig, nahulog sa isang butas ng yelo, at nalunod. Ngayon na nagsisimula ng matuno ang yelo at nyebe, sa wakas ay nabunyag ang malas na lalaking ito. Nagpatuloy ang plota. Ang utos ni Hanfeng ay ipinasa mula sa nangungunang bangka hanggang sa huli.
Nang marinig na may mga bangkay sa tubig at ang pag-inom nito ay maaaring makamatay, lahat ay medyo natakot. Sa kabutihang palad, nagmungkahi si Hanfeng ng solusyon, maghanap ng angkop na lugar na lalapigan at tunawin ang lumulutang na yelo at nyebe para sa tubig. Noon lamang hamupa ang takot ng lahat. Ngunit ang plote hindi pa nakakalayo ang nalakbay ng dumami ang mga bangkay, isang megaloceros, isang lobo sa kagubatan, isang baboy ramu, maging isang leopardo, isang usang vampira, at ilang unggoy at bison sa kagubatan. Sa daan, ilang sungay lamang ng bison ang pinaputol ni Hanfeng sa kanyang mga tauhan gamit ang palakol. Bawal silang hawakan ng alinman sa iba pang mga bangkay. Hanggang tanghali nang may makakita ng isang katawan ng tao sa unahan. Ang katawan ay nakahiga ng patiwarik sa isang natural na sirang troso. Ang mukha nito ay nakakatakot na mapatla, at ito ay nababalot ng mga balat ng hayop. Tila isang babae. Tila isang babae. Inilapit ni Hanfeng ang kanyang bangka sa bangka. Ang mga lalaki ay hindi masyadong natakot o kinakabahan sa utos ni Hanfeng. Sa panahong ito ng tribo, hindi ba karaniwang nangyayari ang kamatayan? Ano ang kakaiba rito? Ito ang nagpamangha kay Hanfeng. Kung ito ay mga modernong tao, na marami sa kanila ay hindi pa nakakita ng patay sa kanilang buhay, tiyak na sumisigaw sila sa takot sa pagkakita ng isang bangkay na lumulutang sa ilog. Habang papalapit ang bangka, tiningnan ni Hanfeng ang katawan ng babae, pagkatapos ay tinusok ang troso na kinatatayuan niya. Gumalaw ang troso, at sa swerte naman, nadulas ang katawan ng babae. Tila sariwa ang katawan, hindi pa namaga dahil sa tubig. Matapos mahulog, diretso itong lumubog. Nang saktong lumubog ang ulo niya sa tubig, biglang nagpumiglas ang katawan. Kumaway ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng tubig. Sa sobrang hirap, nagawa niyang mahawakan muli ang troso, mahigpit na kumapit dito at umubo ng malakas. Nako, buhay pa pala. Nagulat si Hanfeng. Ang iba pa sa bangka ay hindi rin nakatiis, natamba sa gulat. Kung hindi lang sila nakaupo sa loob ng bangka, malamang natamba na ang isang buong grupo nila. Ang mga magaspang na lalaking ito ay hindi talaga takot sa mga bangkay, ngunit ang isang bangkay na biglang nabuhay ay medyo nakakatakot. Isa itong zombie, patay ngunit hindi matigas, isang senyales ng masamang senyales. Tiyak na isa itong demonyong nakabalat kayo. Bagamat ang mga paraan ng paglilibing na natuklasan ni Hanfeng sa ngayon ay kinabibilangan ng paglilibing at pagsusunog, ang mga katutubo sa mundong ito sa pangkalahatan ay hindi naniniwala sa teorya ng muling pagkabuhay. Sa makatuwid, kapag nangyari ang ganitong supernatural na pangyayari, maiuugnay lamang nila ito sa mga multo at Diyos. Ngunit hindi maiwasan ni Hanfeng na maniwala dito, dahil siya mismo ay namatay at muling ipinanganak, isang demonyong sumapi sa katawan ng iba. Ngunit tungkol sa babaeng nasa harap niya, hindi talaga siya sigurado. Hindi siya maaaring maging isang transmigrator, hindi ba? Isang kakaibang engkwentro sa pagitan ng dalawang transmigrator mula sa iisang eroplano. O baka hindi pa siya tuluyang patay. Tama, hindi ba't nakahawak pa rin siya sa isang troso? Siguro hindi pa rin siya patay. Gulong-gulo ang isip ni Hanfeng, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, anuman ang mangyari, ang pinakamahusay na gawin ay iligtas siya at magtanong. Paano kung isa siyang transmigrator? Kahit papaano ay isa siya sa kanyang mga kauri. Kahit na magsalita siya ng Ingles, ayos lang iyon. Si Hanfeng ay dumating sa mundong ito ng mag-isa, kahit na mayroon siyang 10,000 nasasakupan, na makakaintindi sa kalungkutan sa kanyang puso. Umubo ng malakas ang babae ng ilang sandali, tila bumalik sa kanyang kamalayan. Nakarinig din siya ng isang hingal ng pagkagulat malapit lang ngayon, kaya lumingon siya at tumingin, nagtama ang kanyang mga mata kay Hanfeng. Nagtama ang kanilang mga mata, at kinumpirma niya ang kanyang hula. Hindi siya ang hinahanap niya. Tama. Sa isang sulyap pa lang, natukoy na ni Hanfeng na ang babaeng ito ay hindi isang transmigrator. Sinasabi nilang ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. Kahit na hindi sila makapag-usap sa pamamagitan ng wika, magagawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga mata. At sa kanyang mga mata, unang nakita ni Hanfeng ang pagkabigla, pagkatapos ay kagalakan, na sinundan ng takot. Ito ay ang pagkabigla ng pagkakita ng isang estranghero, pagkatapos ay ang pagnanais na humingi ng tulong, ngunit pati na rin ang takot na gawin ito, isang estado ng matinding panloob na tunggalian. Ang isang bagay na kulang ay ang liwanag ng karunungan na dapat taglayin ng isang modernong tao. Ngunit hindi nag-atubili si Hanfeng. Buhay ng tao ito, kung tutusin. Kung may iligtas niya ito, magdaragdag ito ng isa pang tao sa populasyon ng tribong Han. Gusto mo bang umakyat? Inilahad ni Hanfeng ang isang kamay sa kanya. Kumislap ang mga mata ng babae, halatang nag-aalangan. Sinuri niya ang kanyang paligid.
May tubig sa lahat ng dako, ngunit mayroon ding maraming kakaibang bagay na lumulutang sa paligid, na may daan-daang tao tulad ng nauna sa kanya na nakaupo sa mga ito. At ang binata na nagabot ng kanyang kamay sa kanya, maging ito man ay ang dekorasyon sa kanyang ulo o ang mga balat ng hayop na suot niya, ay tila ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Siya marahil ang pinuno ng mga taong ito, naisip ng babae. Nang matukoy ang pagkakakilanlan ni Han Feng, nahihiyang inabot ng babae ang kanyang kamay at inilagay ito sa palad ni Han Feng. Madulas ito sa paghawak. Iyon ay tiyak, sino mang magbabad sa tubig ng matagal ay madulas, at ito ay kasing lamig na parang walang temperatura. May katuturan iyon. Bagamat papalapit na ang tagsibol at natutunaw na ang yelo at nyebe, ang temperatura ng tubig ay nasa 5 degrees Celsius lamang. Sa sobrang tagal niyang pagbababad dito, paano siya hindi giniginaw? Isang himala na buhay pa siya. Hinayla siya ni Han Feng mula sa proa. Kumpleto ang damit ng babae na gawa sa balat ng hayop. May pangitaas at palda siya, at may nakasuot pang ang bota, na mga balat ng hayop lang na nakabalot sa kanyang mga paa at binti at may manipis na baging. Pero ngayon, basang-basa na ang lahat ng ito. Pagkatapos umakyat sa bangka, umupo siya sa gitna, nanginginig ng hindi mapigilan, yakap ang kanyang mga binti sa takot, nakatitig sa kanyang mga tuhod at hindi nang ahas na tumingin sa paligid. Pinuno, buhay ba itong tao? Saka lang may nag-react, nagsalita ng may pagkabigla, ngunit hindi pa rin sigurado. Kalokohan, ano sa tingin mo? Hindi mo ba nakikitang humihinga pa siya? Saway ni Han Feng sabay tawa. Hindi napigilan ng mga lalaki ang matawa sa kanyang mga sinabi, pagkatapos ay lahat ay nakatitig sa babae ng may kuryosidad, nagtataka kung paano siya nahulog sa tubig. Nakita siya ni Han Feng na yakap ang kanyang mga tuhod at nanginginig, basang-basa ang kanyang mga balat ng hayop. Kung magpapatuloy ito, kahit na siya ay mailigtas, tiyak na mamamatay siya. Sinabi niya sa mga lalaki sa bangka, tumigil na kayo sa pagtingin. Ilayo ninyo ang inyong mga mukha.